Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Isabela, hindi maiwasang umangat ang sulok ng labi ko nang bumaka sa mukha ni Nathan ang pagkagulat. Nakaawang ang labi nito at tila hindi makapaniwala sa sinabi ko. Bahagya rin itong natigilan at naistatwa sa kanyang kinatatayuan. Name the price, hubby. Sarkastiko pang tawag ko sa kanya at saka ko binalik ang salamin ko sa mata. Ayoko lang na may makakilala sa akin at baka isipin nilang gumagawa ako ng eksena. Ayoko masira ang pangalan ko, lalo na at ang gusto ko lang naman ipamukha kay Nathan kung nasan siya ngayon at ako. At kung ito ang sitwasyon niya ngayon, ang naging kapalit ng ginawa niya sa akin noon sa mga magulang ko at sa aming mag-ina, kung ito ang naging kaparusahan ng kanyang pamilya sa kanya, hindi pa rin iyon sapat para hindi ko ituloy ang plano kong pagganti sa kanya. Walang kapatawaran ang lahat ng ginawa niya sa amin noon. And now that I already have the power to get revenge to him, hindi ako titigil. Hindi sapat na nakapagtapos lamang ako ng pag-aaral. Hindi sapat na naging modelo lamang ako. Hindi sapat na naiahon ko na ang magulang ko sa kahirapan. Alam ko na dapat ang mga tao ay matutong makontento sa kung anuman ang meron sila ngayon. Ngunit hindi sa akin. Hindi sapat na makita ko si Nathan sa ganitong sitwasyon lamang. Makukontento lamang ako kung makikita kong gumagapang na siya sa lupa at lumuluha ng dugo at nagmamakaawa sa akin. At kasalanan niya ang lahat ng ito kung bakit nababalot ngayon ng puot at galit ang puso ko sa kanya. Isabela, nakita ko ang pag-iling ni Nathan. Lumamlam din ang kanyang mga mata. Umiling ito sa akin. I said how much? Magkano ang halaga mo, Nathan Montemayor? Mahina ang boses na pagkakasabi ko, ngunit puno iyon ng diin. Galit na galit ako, at nagingit-ngit ngayon ang puso ko sa galit sa kanya. Gusto ko siyang pagsasampali ng paulit-ulit. Gusto kong ipamukha sa kanya na kaya ko nang tapatan ang lahat ng perang binayad niya sa akin sa serbisyo ko sa kanya noon. Hindi na lang siya ang may kakayahan noon ngayon. Kaya ko ring makipagsabayan sa kanya. I'm not selling myself, Isabela. Aniya at nag-iwas ng tingin sa akin. Nalaglag ang magkabilang balikat nito at napabuga ng hangin. Napakuyom ako ng aking kamao at sa galit ko ay binuksan ko ang coin purse ko at naghanap ako doon ng 25 cents. Pagkakuha ko noon ay binato ko yun mismo sa pagmumukha niya. Wala rin akong pakialam kung nasaktan man siya sa pagbato ko na iyon, lalo na nang makita ko ang bahagyang pag-iwi nito. Well, he deserved it. Kulang pa nga iyon sa lahat ng kahiyupang ginawa niya. Iyan, nakikita mo yan? Para sa akin yan. Ganyan lang naman ang halaga mo mula pa noon na kahit tinitingala ka ng mga tao. Ano pa kaya ngayon na ganyan ang estado mo? Ani ko na tila minamaliit siya. I don't mean to offend nor disgrade fish vendor o kahit ano pang trabaho. Nagmula rin ako sa hirap at umabot pa sa puntong walang-wala ako at habang buhay akong lilingon sa pinanggalingan ko. Sadyang hindi ko lang maiwasang makapagbitiw ng masasakit na salita kapag sinita na ang kaharap ko. Binulag niya ng galit ang puso ko. Mabuti pa nga at yung 25 cents may value. Kahit kaano pa kaliit ang halaga niyan, pinapahalagan pa rin ng mga tao. Saad ko at saka ko pinasadahan ng tingin ang kupas-kupas sa suot ni Nathan. How about you? Noon, nasa itaas ka. Tingnan mo ang nangyari sa'yo ngayon. Wala ka ng kwenta. Nakangisi ko pandagdag at saka tinalikuran nito. Pinagdiinan ko pa ang huling 4 na salitang sinabi ko. Hindi ko inintindi ang kirot na gumuhit sa kanyang mga mata. Taas na akong umalis doon at dire-diretsyong naglakad. Ngunit hindi pa man ako tuluyang nakakalayo, ay naramdaman ko naman ang paghawak ng kung sino sa palapulsuhan ko. Nilingon ko kung sino iyon at automatikong nagsalubong ang magkabila kong kilay nang makita kong si Nathan iyon.
Gulong-gulo ang buhok nito at malamlam ang kulay tsokolate niyang mga mata. "Don't touch me!" Pabulong ngunit madiin kong saad sa kanya sa takot na makakuha kami ng atensyon na dalawa. "Isabella, can we talk?" Imbes isaad niya, hindi niya inintindi ang sinabi ko at nanatili pa rin siyang nakahawak sa palapulsuhan ko. "Sinabi ng bitawan mo ako, Nathan." Hinaklit ko ang braso ko sa kanya at saka inihakbang ang mga paa ko papaatras. Ayokong hawakan niya ako, hindi dahil malansa ang kamay niya, bagkus ay dahil ayoko magdaiti ang balat naming dalawa dahil naiisip ko lamang ang serbisyong ginawa ko sa kanya noon. "I'm sorry." Napaatras din naman ito at itinago ang kanyang magkabilang kamay sa likod. Napaismid ako. Tila bakit yata ay hindi siya lumalaban sa akin. Hindi ba? At ayaw niyang sinasagot-sagot siya. Bakit parang maapunto pa kung umasta siya? Huwag niyang sabihin nagbago na siya. Aalis na ako. Masungit na saad ko at tinalikuran na muli ito. Ngunit katulad kanina, hindi pa man ako tuluyang nakakalayo ay hinabol naman ako ni Nathan. At sa pagkakataong ito ay hinarangan niya ako sa dinadaanan ko. Umarko ang magkabila kong kilay. "May kailangan ka?" Tila nababagot na saad ko. Wala naman kasi talaga akong ibang planong gawin ngayon, maliban sa gusto kong ipaalam kay Nathan na alam ko na ganito ang katayuan niya sa buhay ngayon. Napatango naman ito at nagpakawala ng isang tipid ng ngiti. "Pwede ba tayo mag-usap?" Mahinang bulong nito. Titig na titig pa ito sa mukha ko. Umangat naman ang sulok ng labi ko. "Sige." Nagliwanag naman ang mukha nito. "Papayag ka makapag-usap tayong dalawa?" Hindi makapaniwalang aniya. Mas lumawak pa ang ngiti ko. 5 taon na ang nakalipas at nakakamanghalang at mukhang binago rin si Nathan ng sitwasyon. Mula sa katayuan sa buhay, sa pananamit at sa pananalita. Pero hindi ako basta-basta magpapadala doon. Malay ko bang nagtatago lang ang parte ng pagkatao niya noon. And maybe, the devil will unleash eventually kapag naniwala ako sa kanya. Oo naman, magiliw pa ang tugon ko sa kanya. Pero sa isang kondisyon, dagdag ko pa dahilan upang bahagya siyang matigilan. "What?" Bakit parang nagulat siya? Hindi ba? At gano'n naman siya. Bawat hinihiling ko ay may kapalit din. "Then what is it? Sabihin mo ang kondisyon and I will do it. Payagan mo lang ako makausap ka." Talagang hindi mabura ang ngisi sa labi ko. Parang wala namang ka-challenge ang pagbabalik ko dito. Hindi ako mahihirapan pasunurin ng isang Nathan Montemayor. "Luhod ka muna." Nakangisi pa ring ani ko. Matagal naman akong tinitigan ni Nathan hanggang sa nagsalita ito. "Is that you really want for me to talk to you?" Tumango ako. Hindi naman ito naimik. Napabuga lamang ito ng hangin at nagulat nga ako sa sunod nitong ginawa. Dahil sa harapan na napakadaming tao ay walang pagdadalawang isip na lumuhod si Nathan sa harapan ko. Bahagya akong natigilan. Hindi ko inaasahan iyon. Ngunit na makabawi ay tuluyan ako napahalakhak. Who would have thought na darating ang araw na ito na nakaluhod siya ngayon at tinitingala ako. What's a beautiful view. Ang sarap panoorin araw-araw. Hindi ko akalaing mapapagawa ko iyon sa kanya. Nagsalubong ang magkabilang kilay ni Nathan sa naging turan ko. Nang makabawi ako mula sa pagkahalakhak ay napailing ako. "Do you really think that I will talk to you, ha, Nathan?" Nailing ako. "Masyado ka naman yatang uto-uto." Sambit ko at saka tinalikuran nito. Iniwan ko siya sa ganoong posisyon. Bahala siya sa kung ano man ang isipin naman nakakakita sa kanya. Basta ako masaya. Seeing him kneeled in front of me was very satisfying. Sarap ulit-ulitin. Sana pala I took a video of him para may ebidensya ako na isa na siyang sunod-sunuran sa akin ngayon. Napangisi ako at sa kataas noong tinahak ang palengke palabas. Dumiretso ako kung saan ko iginarahe ang aking sasakyan. Saka ako pumasok doon at pinasibad ko iyon nang malawak ang ngiti sa aking labi. Sabi nila, kapag ginawan ka ng masama ng kapwa mo, ay huwag ka nang gumanti. Pero hindi ako. Kaya nga ako nagsikap para balikan ang taong sumira sa pamilya namin noon. At hanggang hindi ako nakokontento, ay hindi ako titigil.
Magdamag na walang maayos na tulog si Nathan kagabi. Iniisip niya ang ginawa sa kanya. Kaya nga ay nagising siya na papasibol na ang haring araw kinabukasan. As usual, sermon na naman ang inabot niya sa matandang si Pido at pinagbintangan pa siyang ng babae kagabi. Hindi na lamang siya nakaimik at hindi niya naman kailangang magpaliwanag dito. Naiirita lamang siya dito at parang hindi lalaki kung magbunga nga sa kanya. Daig pa ang babae. Siguro, kung siya pa si Nathan Montemayor na katulad noon, malamang ay may kinalagyan na ang matanda sa kanya. But he's already changed. Nagbabago na siya, hindi para sa pamilya niya. Bagkus ay ginagawa niya iyon para sa kanyang sarili. He wants to be a better man. Lutang na nagtungo si Nathan sa palengke matapos niya magkape. Kaya nga ay nagkanda sugat-sugat siya sa paglilinis ng isda nang dumugin siya ng mga mamimili. At ng araw ding iyon ay ayaw niyang mabakante siya at naiisip niya lamang ang ginawa sa kanya. Kaya ay kahit nasa ayos na ang mga pwesto ng mga isda, ginugulo niya pa rin iyon. At abala siya sa ginagawa ng iyon nang bigla ay nasa kanyang harapan ang babaeng gumugulo sa isipan niya. Isabela, hindi maiwasang maiusal ni Nathan. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ito. And God knows how much he miss her. Gusto niya itong yakapin at talikan. Sobrang miss na miss niya ito, ngunit wala siyang magawa kundi ang pigilan ang sarili na gawin ang naiisip niya. Dahil alam naman niya sa sarili na wala siyang karapatan dito. Gusto niyang mapaiyak at sobrang lakas ng kalabog ng dibdib niya. Parang sasabog iyon. Sari-saring emosyon ngayon ang nararamdaman ni Nathan. Nariyan ang saya at nasa harapan niya ang kanyang asawang si Isabela. Ngunit mas nangingibabaw pa rin ang kanyang panghihinayang dahil nasa harapan niya ngayon ang babaeng sinayang niya. Tinitingala na ito ng lahat. Sikat na ito ngayong modelo. Hindi lang dito, pati na rin sa ibang bansa. At alam niya na hindi lang siya ang humahanga dito. Madami ang nakapila dito. Sigurado siya doon. At nasasaktan siya dahil alam niya na kahit noon pa man ay hindi ito sa kanya. Hindi niya pagmamay-ari si Isabela. She was never been his. Binabayaran niya lamang ito noon, ngunit hindi sa kanya ang buong pagkatao nito. Uto-uto, parang nabasag na baso ang puso niya nang marinig niya ang katagang iyon mula sa labi ng mahal niya matapos siya nitong paluhurin. He's not a fool, bagkus ay alam niya sa kanyang sarili na handa niyang gawin ang lahat para dito kahit magmukha man siyang tanga sa harapan ng maraming tao. Mahal na mahal niya si Isabela at kahit sobrang sakit na ng mga narinig niya mula dito, aminado siyang totoo iyon. Mas may halaga pa nga ang 25 cents kumpara sa buong pagkatao niya. Napatungo siya nang unti-unti ay tinalikuran siya nito at naglakad papalayo. Napabuga siya ng hangin at tila naghabol siya ng hininga dahil sa sobrang sikip ng kanyang dibdib. He closed his hand into fist. Gusto niyang suntukin ang sarili niya ngayon. Gusto niyang makalimot. Ngunit gusto rin niyang isampal sa sarili niya ang katotohanang sinayang niya ang babaeng iyon. Oy, Rico, hindi ka ba tatayo dyan? Nakatingin na lahat sa'yo. Habulin mo kung gusto mo. Mula sa malalim na pag-iisip, ay napalingon ako kay Maki. Seryoso ang itsura nitong nakatanaw kay Isabela. Sino yun? Girlfriend mo? Habulin mo nga. Tama na ang pagbumukmok. Nagmumukha ka lang talunan. Dagdag pa niya. At dahil sa sinabing iyon ni Maki, ay tila natauhan ako. Oo nga, why don't he chase her? Abot kamay na niya si Isabela. Ito na mismo ang nagpakita kay Nathan. Bakit hindi niya patunayan ang sarili niya dito na nagbago na siya? Hindi iniintindi ang mga taong nakatingin. Tumayo si Nathan mula sa pagkakaluhod at hinabol si Isabela. Ngunit dahil malayo na ito, ay hindi niya na ito nahabol pa. Natanaw niya na lamang na pasakay na ito ng sasakyan. Pero imbes na sumuko na, mabilis din na nagtungo si Nathan kung saan nakagarahe ang ginagamit niyang service. Sinundan niya ang kanyang asawa. Mabuti na lamang at hindi uso ang mabigat na traffic dito sa San Carlos. At makaraan lamang ng 10 minuto ay nakita niya ang paghinto ng sasakyan ni Isabela sa tapat ng 2-story house. Inihinto niya rin ang service sa di kalayuan.
Matapos niyang igarahe iyon, ay pupunta niya na sana si Isabela nang matigilan siya nang makitang bumukas ang gate ng bahay at iniluwa ang isang batang lalaki na kung hindi siya nagkakamali ay 4 na taong gulang. Sinalubong ito ng kanyang asawa at yumakap ang bata doon. Tila napako naman si Nathan mula sa kanyang kinatatayuan dahil bukod sa nakita niyang sinalubong din ito ng yakap ni Isabela, hindi rin nakatakas sa paningin niya na kamukha niya ang bata noong maliit pa siya. Muli ay naramdaman niya ang malakas na pagkalabog ng kanyang dibdib. Parang sasabog iyon katulad kanina. At isang katanungan ang namuo sa isipan niya na alam na niya mismo ang kasagutan. Anak nila iyon ni Isabela. Anak nila ang batang nakita niya. At sa pangalawang pagkakataon ay nakaramdam naman siya ng panghihinayang sa buong buhay niya. At imbes na lapitan ng mag-ina at magpakita dito, bigla siyang naduwag para sa kanyang sarili. Bigla rin siyang nahiya sa mga ito. Inisipan niya nang hindi maganda si Isabela noon. Pinagbintangan pa niya na sa ibang lalaki ang pinagbubuntis ni Isabela noon. At ngayon, na masaya na ang mga ito, ano ang karapatan niyang makisawsaw pa sa buhay ng mga ito? Nakakahiya ka, Nathan. Malawak ang ngiting bumaba ako ng sasakyan nang bumukas ang gate at si Ethan ang sumalubong sa akin. Mami! Mami! Where have you been po? Nakangusong sambit nito sa akin at niyakap ako sa mga hita ko. Nakatingala ito sa akin. Napangiti ako at ilang segundo kong tinitigan ang anak ko. Hindi talaga maitatanggi na kamukhang kamukha niya si Nathan. At kung kanina, punong-puno ng pagkamungi ang puso niya habang nakatingin sa lalaking iyon, ngayon naman ay halos matuno ang puso ko habang nakatitig ako kay Ethan. Sobrang natutuwa ng puso ko. Masaya ako at dumating si Ethan sa akin. Pakiramdam ko rin ay kumpleto na ang buhay ko. Ginulo ko ang buhok nito. I just went somewhere, my baby boy. Nakangiti pa rin sambit ko dito at saka ko ito binuhat papasok sa gate. Sakto naman at sinalubong kami ni tatay at tila hinihingal pa. Diyos ko kang bata ka, aatakihin ako sa'yo. Hihingal-hingal na sabit pa nito at saka kinurot sa pisngi si Ethan. Bakit ho tay? Anong nangyari? Nagtataka namang sambit ko. Pumasok kami sa loob ng bahay at saka kami naupo sa sofa. Nagpalapag naman si Ethan at nagtungo na sa laruan niya. I will play po muna, mami. Anito pa at hinalikan ako sa pisngi ko. I love you po. Dagdag pa niya at saka nag-iwas ng tingin. Napansin ko na hindi ito makatingin ng diretso kay tatay. Sure baby boy, I love you more. Malambing naman na ani ko at pabirong pinisil ang matangos na ilong nito. Nang abala na si Ethan sa paglalaro, ay hinarap ko si tatay at tinanong muli kung ano ang nangyari. Wala naman anak, iyang si Ethan kasi nang marinig ang sasakyan mo sa labas ay agad nang tumakbo pababa ng hagdan. Natakot lang ako at baka mapaano. Nailing ako. Pasensya na ho tatay, hayaan niyo po at pagsasabihin ko si Ethan mamaya nang kami lang na dalawa. Ayos lang yun anak, nag-alala lang ako at baka mapaano. Huwag mo na lang pagalitan masyado ha. Tumango ako. Hindi naman talaga. Pagsasabihan ko lang. Mabuti na yung nag-iingat at mabuti ring alam ni Ethan na mali ang ginawa niya. Iniingatan lamang namin siya. At mas maganda kasi na habang bata pa ay matuto na ito para hindi maging matigas ang ulo. Opo tay, si nanay po pala. Ani ko nang hindi ko pa nakikita si nanay. Nasa taas, naliligo. Maya-maya pababa na din iyon. Tumango ako at saka bumangon sa couch nang mapatingin ako sa orasan. Pasado 10:00 na. Magluluto lang pa ako ng pananghalian natin tay. Namiss ko nang gawin ang bagay na iyon. Pakitingnan na lang po muna si Ethan. Maraming salamat tay. Sambit ko, saka nagtungo na sa kusina para mag-asikaso. Sige anak, sarapan mo ha. Namimiss na rin kasi namin ng nanay mo ang mga luto mo. Dinig ko pang sambit ni tatay bago ako tuluyang makapasok sa kusina. Napangiti ako. Simpleng bagay lamang iyon na ginagawa ko noon para sa pamilya ko. Ngunit sa paglipas ng panahon, talagang nakakamiss gawin. At sobrang saya ko
Dahil sa wakas, matapos ang 5 taon, magagawa ko na ang lahat ng gusto ko para sa pamilya ko na wala akong sinasakripisyo. Matapos naming mananghalian ni nanay, ay ako na nagpresentang maghugas ng pinaglutuan at pinagkainan namin. Ayaw sana ni tatay, ngunit hindi ako pumayag. Gusto ko silang pagsilbihan hanggat kaya ko. Mami, mula sa living room ay sinalubong ako ni Ethan pagkatapos ko maglinis sa kusina. Agad itong nagpakarga sa akin at nakita ko pa ang paghikab niya. Lumapit ako kina nanay. Anak, inaantok na yata si Ethan at kanina pang panay ang hikab. Patulugin mo na muna. Wika ni nanay sa akin. Tumango naman ako sa kanila ni tatay. Nagpaalam na muna ako sa kanila. Pumanig ako ng hagdan at pagdating ko sa kwarto ay agad kong ibinaba si Ethan sa kama. Mami, are you going somewhere again? Can I come with you po? Humihikab na sambit nito. Ang mga mata nito ay namumula dahil sa antok. Marahan kong sinuklay ang buhok niya. Tinukod ko ang kanang siko ko sa higaan at tinitigan si Ethan. At hanggang ngayon ay namamangha pa rin ako sa kanya. Hindi ko akalain na sa aking siya galing, na nakaya kong dalhin siya ng 9 na buwan sa aking sinapupunan. Of course baby, we're going to the mall tomorrow with nanay and tatay. Plano ko talagang ipasyal siya at nababagot na rin ito sa bahay. Nabanggit iyon kanina ni tatay sa hapag. Talaga mami? I'm so excited na po. Napapahalakak na sambit nito at niyakap ako. Sleep now baby, I love you. I love you too mami and daddy Fiero. Nahikap na sambit nito. Makalipas nga ang ilang minuto ay nakatulog na si Ethan. Napangiti ako. Sobrang mahal na mahal ko ang anak ko at hindi ko siya ituturing na pagkakamali. He's a blessing. He's my angel. Nakatitig lamang ako sa anak ko at binabantayan ko siya at tila ayaw ko siyang mawala sa paningin ko nang tumunog ang cellphone ko. Someone is calling me through messenger. Kaya naman ay bumangon ako at tiningnan kung sino iyon. Nang makita ko ang pangalan ni Zane ay kaagad kong sinagot ang tawag. Hey, Isabella, are you in the Philippines already? Bumungad na anito sa akin. Hindi ko makita si Zane dahil naka-audio ko lamang kaming dalawa. Yeah, I forgot to tell you about that. I'm sorry. Ani ko naman dito. Oo nga pala at sinabihan ako nito nang magkita kami sa New York. Nai-inform ko siya kapag nasa Pilipinas na ako. No worry. So, I just call cause I'm already here too and I'm gonna ask you if you're up for photoshoot somewhere in Cordova. Napabangon ako mula sa higaan ko. Cordova? Sumagot naman ito at sinabing oo. At nang matukoy ko na iyon mismo ang lugar na pinagmulan ko, mas lalo pang natuwa si Zane. Great! So, are you up? The magazine that will be released next month is about nature. And since you're a goddess, I know you will fit on the role. I'll think about it, Zane. Ani ko. Sinabi ko kasi sa sarili ko na kapag umuwi kami ng Cordova ni Ethan, ay wala akong aatupagin na trabaho. Ngunit sa tingin ko ay trabaho na mismo ang lumalapit sa akin. Please, consider it Isabella. Ikaw lang ang nakikita kong babagay dito. And besides, your dad Alexander wants you for the role. Si dad? Ani ko. Wala pa itong nababanggit sa akin tungkol doon. Kakausapin ko na lamang ito mamaya. Yeah. Sige, pag-iisipan ko. Ani ko, ayoko rin naman kasing tanggihan si Dad Alexander. Lalo na at malaki ang utang na loob ko dito. Take your time Isabella and please, don't be in hurry. May pinagpipilian pa namang 3 hasyenda ang team na gaganapan ng photoshoot. Wika ni Zane bago pinatay ang linya. Bagya naman akong natigilan. Hasyenda? Hindi kaya napapikit ako. Ano Rico? Nainom ka na naman? Iyan ang galit na sigaw ng matandang si Pido. Nang maabutan siya nitong nag-iinom, nang makauwi siya galing sa pagtitinda sa palengke kanina. Ano? Paniguradong tanghali ka na naman magigising niyan kinabukasan. Dagdag pang sambit nito. Nailing sinitan. Paanong hindi siya iinom kung gusto niya munang makalimot pansamantala? Sobrang bigat ng kanyang dibdib at parang sasabog iyon at nasasaktan talaga siya.
Sobrang nagsisisi rin siya at pinamukha na naman sa kanya ang mga maling desisyong nagawa niya noon sa buhay niya. Napabugat siya ng hangin at nilingon ang matandang si Pido. "Hayaan niyo na muna ako mag-inom. Magtitinda pa rin ako bukas." Sambit niya dito at saka nilaklak ang isang bote ng beer na kanyang hawak. Gusto niya makalimot kahit ngayong gabi lang. Gusto niyang kalimutan ang mga naging pagkakamali niya. Kahit ngayon lang at talagang hindi niya kaya. Parang sasabog na siya. Gusto niyang mapahagulhol ng iyak dahil sa pagsisising nararamdaman niya. Mabuti nga at walang nangyari sa kanya kanina nang pabalik siya sa palengke at talagang lutang ang kanyang pakiramdam at natulala na siya. Kung nagbago lamang siya noon pa, kung sana hindi niya noon sinaktan si Isabela, kung sana hinayaan niyang mangibabaw ang pagmamahal sa puso niya, di sana ngayon ay wala siya sa ganitong sitwasyon at masaya siya na kasama ang kanyang mag-ina. He badly wants to be with them, pero papaano? Masyado nang huling-huli ang lahat. Galit sa kanyang abuela at ang kanyang mami at daddy. At bukod pa doon, namumunghi rin panigurado sa kanya si Isabela dahil sa kahayupang ginawa niya dito. And now is the time to face the consequences. At habang buhay na siguro siyang magsisisi tungkol sa bagay na iyon. Abay, siguraduhin mo lang kung ayaw mong sisantahin kita. Mula sa pagkatitiginitan sa bote na hawak niya, ay napalingon siya kay Pido dahil sa sinabi nito. Napangisi siya. Bigla ay nagpanting ang kanyang tenga sa kanyang narinig. Parang pinamumukha kasi nito na talagang malaking utang na loob niya kay Pido at kailangan niya ito. "Farmiden, sisantihin mo ako nang sa wakas ay makawala na ako sa'yo." Hamon niya pa dito. Abat, nagsalubong naman na magkabilang kilay na matandang si Pido. "Wala kang utang na loob ano? Ako lang ang tumanggap sa'yo at iyan lang ang maririnig ko? Bastos ka ah." Nailing sinitan. Hindi niya inintindi ang sigaw nito. "Hindi pa huli ang lahat, Pido. Magbago ka na. Baguhin mo yung pag-uugali mo kung ayaw mo magsisika sa huli sa mga desisyon mo." Imbes isaad ni Nathan dito. Hindi inintindi ng matanda ang sinabi niya. Bagkus ay pinalisikan lamang siya nito ng tingin. "Siguraduhin mong makakapasok ka bukas. Ayoko nang tatamad-tamad." Sambit nito at saka tinalikuran siya. Napaismid si Nathan. Puro lang naman pagbabanta. Hindi naman talaga siya kayang sisantahin noon, lalo na at dahil sa kanya ay malakas ang negosyo nito ngayon. Napabuntong hininga siya. Itinapat niya sa kanyang mukha ang bote ng alak at pinagbasdan niyon. Hindi pa pwedeng ganito na lamang siya palagi. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mapatawad siya ni Isabela. Kailangan niyang mag-isip ng plano. If he has to chase her, then he will do it. Kaya niya naman siguro itong paibigin kahit ganito na lang ang kanyang sitwasyon. "Dad, how are you?" Bungad na ani ko kay Daddy Alexander matapos ko itong tawagan. Dapat talaga ay kanina ko pa siyang tatawagan. Ngunit dahil abala din ito sa trabaho, ay naghintay na muna akong pumatak ang gabi. "Iha, I'm good. Kumusta kayo dyan ni Ethan? I hope you are enjoying your stay there. Hindi ako masyado nakakatawag. I'm so busy. At napaka-hectic ng schedule namin dalawa ni Fiero." Tugon naman niya sa akin. "We are enjoying our stay here, Dad." Nakangiting ani ko naman sa kanya kahit hindi ko siya nakikita. Sinulyapan ko pa ang anak kong si Ethan na mahimbing na natutulog. Napagod din kasi ito kakalaro kanina. "Well, that's good to hear then." Wika naman ito. Tila tumayo ito at narinig kong tumunog ang swivel chair niya. Nagsalubong ang magkabila kong kilay dahil doon. "Dad, are you still in the office? It's already 10. Naghapunan na ba kayo?" Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Madalas din kasi talaga nasubsob ito sa trabaho at minsan ay nagkakasakit na siya. Napakasipag masyado kahit nandyan naman si Fiero at pinapatakbo ang kumpanya niya. At di rin nga magtatagal ay siya na ang hahawak noon. "Pauwi na ako, Iha." Kumatok na si Fiero sa pintuan. Sabay na kaming uuwi. "Mabuti naman po, Dad. Mag-iingat kayo, okay? Huwag mong pababayaan ang sarili mo." Mula sa pagkakahiga ko sa kama ay bumangon ako at saka ako nagtungo sa balkonahe.
Pagkarating ko doon ay sumalubong sa akin ang malamig at preskong hangin dahilan upang mapapikit ako. Isa ito sa mga namiss ko sa Cordova. Nakakamiss lumanghap ng malinis na hangin. Nakakamiss ang buhay dito sa Cordova. Si Fiero ba? Hindi mo ko kumustahin? Katulad ko, hindi pa rin siya naghahapunan. Mula sa pagpikit ay napadilat ako sa aking mga mata nang marinig ko ang pang-aasar na tono ng boses ni Dad. Napatikim ako. Kumusta na rin po si Fiero, Dad? Sambit ko naman. Hindi ko inintindi ang panunodyo niya. Nang aasar naman kasi ito at pakiramdam ko ay binubugaw niya ako sa lalaking iyon. Samantala ay hindi ko naman type si Fiero at kapatid lamang ang turing ko dito. Dahil sa naging tanong ko ay narinig ko naman ang paghalakak ni Dad mula sa kabilang linya. Fiero, my daughter's asking you kung kumusta ka na raw ba? May panunodyo ang boses na anito. Kung kumain ka na raw ba? Dagdag pa na anito. Dad, suway ko naman, lalo na at mas lumakas pa ang paghalakak nito. Malamang ay magkasalubong na ang magkabilang kilay ni Fiero ngayon. I'm good, Isabela. At narinig ko nga ang boses ni Fiero sa kabilang linya. Napabuntong hininga ako. Si Dad talaga. Pilit kaming binubugaw ni Fiero sa isa't isa, samantalang wala kaming interes sa bawat isa. Kung itsura lamang ang labanan, pasadong-pasado si Fiero sa mga kababaihan. Berde ang mga mata nito at chocolate rin ang kulay ng kanyang buhok. At ang katangian niya, pasadong-pasado rin, panigurado, sa babaeng liligawan niya. Responsable kasi ito at masipag. Idagdag pang maalaga rin ito. Biruin mong hindi naman niya anak si Ethan, ngunit inaako niya. Ngunit gayon pa man, ay hindi ko talaga nakikita ang sarili ko na magkakagusto sa kanya. He's a green flag that every woman will die for to have. Ngunit iba ako. Bukod sa magkapatid lamang ang turingan namin sa isa't isa, ay hindi rin ako nararapat sa isang katulad niya. You're on the loudspeaker now, Iha. Maririnig ka rin ni Piero. Naihilot ko naman ang sentido ko bago ako tumugon kay Dad. Mabuti naman, Fiero. Huwag ka rin magpapalipas ng gutom. Kung maaari ay sabayan mo palagi si Dad sa pagkain. You too, Isabela. Huwag mo ring hahayaang malipasan ka ng gutom at ang anak kong si Ethan. Baritono ang boses sa tugon naman ni Fiero sa akin. Anak ko? Ilang beses na yang nabanggit ni Fiero ang dalawang salitang iyan, ngunit hanggang ngayon ay tila lumulokso pa rin ang puso ko sa tuwa. Tila hinahaplos iyon at hindi ako makapaniwala dahil may isang katulad niya na hindi ko naman kaano-ano na handang magpakaama sa anak ko. Samantalang ang totoong ama ni Ethan ay pilit siyang itinatanggi noon. At iyon ang ayaw ko malaman ni Ethan dahil paniguradong masasaktan ito. Oras na malaman niyang hindi talaga si Fiero ang kanyang ama at ang totoo ay walang kwenta ang totoong kadugo niya. Kinikilig ako sa inyong dalawa. Mula sa malalim na pag-iisip ay napukaw ako dahil sa paghalakak ni Dad. Hay mga anak ko, bakit kasi hindi na lang kayo? Muling tugon pa nito, dahilan upang sabay kaming mapatikim ni Fiero. Tila ba ay pareho kaming naramdaman na asiwa sa sinabing iyon ni Dad. Ang tagal-tagal niya na kaming binubugaw sa isa't isa. Mas lumala pa nga nang maipanganak ko si Ethan at inako ni Fiero ang responsibilidad sa bata. Kulang pa nga ay siya ang ilagay kong tatay sa birth certificate nito. Ngunit hindi ko ginawa at apelyido ko ang daladala ni Ethan. Akin ang anak ko, ipinagmamalaki ko siya kahit ituring man siyang pagkakamali ng totoo niyang ama. Dad, maiba ako. Ani ko, upang matigilan na ito sa panunodyo sa amin. Konti na lang kasi ay malapit na akong mabinggo. Dahil maging si Ethan ay inaasar din kami ni Fiero sa isa't isa noon. Ngunit mas malala si Dad at kahit magkatingin na lang kami nang hindi sinasadya ni Fiero, katukot-takot na tukso ang aabutin namin dito. What is it, anak ko? Narinig ko ang pagtikim nito mula sa kabilang linya. Pinipigilan nito ang matawa. Napatikim din ako. Inilagay ko pa ang ilang takas ng buhok ko sa likod ng aking tenga at nililipad iyon ng hangin. Zane called me kahapon, panimula ko. And he told me na may gaganaping photoshoot dito sa Cordova para sa i-release na magazine. Dagdag ko pa.
Yes, about that. Nakausap ko na rin siya dyan. At bilang isa siya sa pinakamahusay na photographer ng Corpus Agency, I want him to do the photoshoot. At katulad ko, ikaw ang napili niyang bilang modelo. At total, ang tema naman nito ay tungkol sa kalikasan. At saktong nariyan ka sa Cordova at nagbabakasyon. Bakit hindi na lang dyan ganapin? Napatango ako. Next month pa naman po iyon, hindi ba? Ani ko naman. Muli kong narinig ang pagtikim nito. Actually anak, yes. Pero kapag pumayag ka, ora mismo, gaganapin din iyon kaagad. Ikaw lang hinihintay namin. But the question is, papayag ka ba? Wala namang pagdadalawang isip na napatango ako. Of course, Dad. Papayag ako. Alam mo naman na hindi kita kayang hindian, hindi ba? Malakas ka kaya sa akin? Malambing na ani ko naman sa kanya. Malaki ang utang na loob ko kay Dad. Kaya kahit ano pa man ang hingi nito sa akin, ano man ay ginagawa ko. Susundin ko iyon. Dahil siya ang naging dahilan kung nasan man ako ngayon. Siya ang bumago ng buhay ko and I won't disappoint nor let him down. Great! Thank you anak ko. Bakas naman ang tuwa sa boses na sambit ni Dad dahil sa naging tugon ko. Balitaan niyo na lang po ako, Dad. Nakangiti namang ani ko. Masaya ako na masaya si Dad sa tuwing na pagbibigyan ko ang mga hiling niya. Of course, Iha. Baka rin pala sa araw ng photoshoot ay pumarian si Fiero. Pinagbabakasyon ko rin ang isang ito at mukhang namimiss ka na. Pagalakak ni Dad. Narinig ko naman ang pagtikim ni Fiero mula sa kabilang linya. That's not true. Ang ano ko ang namimiss ko. Pagtanggi naman ito. Asus, parang hindi kita nahuling nakatitig sa larawan ni Isabela kanina ah. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Dad, suway ko dito. Diyos ko, mabuti na lamang at naka-audio lamang kami. Dahil kung hindi ay paniguradong makikita nila ang pamumula ng pisngi ko ngayon. Hay nako, kayong dalawa. Sayang kayo kapag hindi kayo nagkatuluyan. Isang napaka-engrandeng kasal pa naman ang naghihintay sa inyong dalawa. Nailing na lamang ako sa sinabing iyon ni Dad. Kasalanan talaga ni Fiero ang lahat. Kung may girlfriend lamang siya ngayon, di sana ay walang tuksuhang nagaganap sa aming dalawa. Whatever, dinig ko namang masungit na sambit ni Fiero, dahilan upang mas lalong lumakas ang paghalakak ni Dad. Napatikim naman ako upang makuha muli ang atensyon ni Dad. Dad, ani ko dito. Yes anak, Isabela. Sambit nito at nagpipigil na ng tawa. Nabanggit din sa akin ni Zane ang tungkol sa paggaganapan ng photoshoot. 3 hasyenda pa raw ang pinagpipilian, sabi niya. Ani ko naman dito. Hindi ko pinahalatang curious ako tungkol doon dahil hanggat maaari ay ayoko pa ring malaman nila ang tungkol sa nakaraan ko. At ayoko malaman nila na may kaugnayan ako sa isa sa mga nagmamay-ari ng hasyenda dito sa Cordova. Yes, we already sent a letter doon sa 3 hasyenda. At kanina, we receive a response isa doon. And ang Hacienda Montemayor ang tumugon at sinabing pumapayag sila sa gaganaping photoshoot sa lugar nila. And maybe, we will consider that place. Tutal naman, iyon ang pinakasikat sa lugar ninyo. Bahagya naman akong natigilan sa sinabing iyon ni Dad. Ngunit nang makabawi ay automatikong umangat ang sulok ng labi ko. Bigla ay nakaramdam ako ng pananabik tungkol doon. Napaisip ako, ano kaya ang sunod na gagawing hakbang ni Nathan? Oras na mabalitaan ang tungkol doon. Hindi kayo nagkakamali ng desisyon, Dad. Montemayor is one of the most beautiful place here. Malambing na ani ko upang mas makumbinsi ko si Dad. Ngunit sa loob-loob ko ay sarkastiko lamang ang pagkakasabi ko noon. Dahil lang Hacienda Montemayor ang isa sa mga pinakamumuhian kong lugar dito sa Cordova. Well, great then, Iha. Ipapakancel ko na lamang iyong iba and we will confirm na sa Hacienda Montemayor na ang photoshoot. I will inform Zane about this. Mas lumawak pa ang ngisi ko at bigla ay may naalala ako. I'm still Nathan's wife. Ibig sabihin lang ay may karapatan din ako sa hacienda. Parang ang sarap-sarap magbakasyon doon mismo. Sarkastiko akong napangisi. Sige po, Dad. Sambit ko naman.
Hindi na rin kami nagtagal sa pag-uusap namin ni Dad at nagpaalam na ito at malapit na raw sila sa bahay. Basta always take care of yourself ha, Dad. Sambit ko, saka ko pinatay ang linya at baka asarin pa niya ako muli kay Fiero. Mapahaba pa ang tawag. Matapos kong maibaba ang tawag ay napatingala ako sa kalangitan. Napakadaming bituin doon at katulad nila, pakiramdam ko ay isa na rin ako sa kanila. Naabot ko na ang pangarap ko at isa na ako sa tinitingala ngayon. And all thanks to Dad, kaya kahit ano man ang hilingin niya ay gagawin ko nang walang pagdadalawang isip. Nagtagal pa ako ng ilang saglit sa balkonahe bago ako bumalik sa loob ng kwarto. Nahiga ako at saka ako tumabi kay Ethan. I comb his hair using my hand habang pinagmamasdan ko siya. At habang ginagawa ko iyon, isang katanungan ang namuo sa isipan ko. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Doña Bella at ng mga magulang ni Nathan oras na makita nila ang anak ko? Gayong kamukhang kamukha ito ni Nathan. Siguro, paniguradong mababaliw sila kay Ethan. At ano rin kaya ang magiging reaksyon ni Nathan kapag ipinakita ko sa kanya ang anak ko at malaman niya na iba ang tinuturing na ama? Will he regret for hurting me? Magsisisi din ba siya at inayawan niya kaming mag-ina at itinanggi? Maghahabol ba siya sa bata? O baka naman, katulad noon, ay wala pa rin siyang pake. Nailing ako. Alin man doon ang sagot sa iniisip ko, hindi ko pa rin siya bibigyan ng karapatan sa anak ko. Hindi siya makikilala ni Ethan bilang ama. Pasado 1:00 na siguro ng madaling araw, ngunit nag-iinom pa rin si Nathan. Tila hindi siya matabla ng alak at hindi niya pa rin makalimutan ang nakita niya kanina sa labas ng bahay ng asawa niyang si Isabela. Iyong bata, kamukha niya. Para lamang silang nananalamin nang makita niya ito at sigurado talaga siya na anak niya iyon. Ano na, Nathan? Mura niya sa kanyang sarili. Napakawala mong kwenta. Dagdag pa niya. Kung pwede nga lamang niyang bugbugin ang kanyang sarili, ay matagal niya nang ginawa. Minsan din ay gusto niya mag-amok ng away at pagtulungan siyang bugbugin ng kung sino dyan. Ngunit naisip niya, ganun ba talaga siya kawalang kwenta? Nakakapagod. Pagod na siyang magsisi. Araw-araw na lang, ganito ang nararamdaman niya. Ano pa ngayon at bumalik ang kanyang asawa. Panigurado ay hindi siya patatahimikin ng mga ginawa niya. Napabugas siya ng hangin at nilagok ang huling laman ng bote ng beer. Nahiga siya sa damuhan at hinayaang dalawin siya ng antok. Kung pwede nga lang sana ay wag na siyang magising pa. Iyon ang naiisip niya. Ngunit kinabukasan, nagising si Nathan dahil sa pagtapo ng tubig sa mukha niya. Napamura siya at agad na napabangon at tila nawala ang kanyang hangover dahil doon. Pinanlisikan niya ng tingin ng matanda. What? Nakaigting ang pangangsaad niya dito. Abat? Huwag mo akong mawat-wat dyan ha. 4:00 na. Pumunta ka na sa palengke at nang makadami ka ng kita. Galit din na saad nito at saka siya tinalikuran. Napabuga ng hangin si Nathan at napahilot ang kanyang sentido. 3 oras pa lamang siyang nakakatulog. Mag-isa ka. Go and fuck yourself. Sa inis ni Nathan ay naisatinig niya iyon. Ngunit hindi niya naman akalaing maririnig pala iyon ng matandang si Pido. Dahilan upang mapahinto ito sa paglalakad at muli siyang hinarap. Ngunit hindi naman niya akalaing maririnig pala iyon ng matandang si Pido. Dahilan upang mapahinto ito sa paglalakad at muli siyang hinarap. Anong sinabi mo? Ha, Rico? Galit na anito sa kanya at hinampas pa siya ng tungkod sa kanyang binti. Lumayas ka rito. Ayoko ng tatamad-tamad na katulad mo. Wala kang utang na loob. Layas! Muli ay napaigting ng panga si Nathan at kahit nahihilo ay bumangon siya. As you say so, nakangising-an niya dito at saka tinalikuran nito. Total naman ay tumagal na siya ng 5 taon sa poder ng matandang iyon. Sapat na rin siguro iyon para lumaya siya. Abat, hoy, Rico, saan ka pupunta? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Dinig niyang sigaw ng matanda, ngunit hindi niya iyon inintindi. Wala nang bawian, lalayas na siya, lalo na at matagal na siya nagtitiis sa matandang iyon. Nag-aabang ng jeep si Nathan.
kahit hindi niya alam kung saan ang tungo niya. At dahil alas 4 naman na madaling araw, ay hindi na siya nahirapang sumakay. Pinara niya ang unang jeep na dumaan. Wala siyang pake kung saan ang biyahe noon. Matapos niya mag-abot ng bayad, ay pinikit niya ang kanyang mga mata. Sinubukan niya makaidlip. At nagising nga siya nang marinig ang boses ng driver na nagsasalita. "San wakin na tayo? May bababa ba?" Napalinga si Nathan at dahil lang pa sa alak, bumaba siya doon at hindi niya namalayang tinatahak niya na pala ang daan patungo sa asyenda nila. At nang makarating ay tiningala niya ang matayog na gate noon. Napabugas siya ng hangin. Hindi siya magpapaka-impokrito para sabihing hindi siya nanghihinayang sa asyenda. Kanya ang asyenda na iyan, ngunit dahil sa kagaguhan niya, nawala ang lahat sa kanya. Pero wala naman iyon sa kanya. Wala na siyang pakialam sa mga material na bagay na iyan. Ang tanging gusto na lamang niyang mabawi ngayon ay ang kanyang mag-ina. Gusto niyang mabuo ang pamilya, kasama si Isabela, kahit alam niyang napaka-imposibleng mangyari ng bagay na iyon. Muli ay nagpakawala ng buntong hininga si Nathan. Nagtungo siya sa gilid ng gate at doon nahiga sa damuhan. Kahit ngayon lang, kahit hindi niya nakikita ang abuela niya, gusto niyang maramdaman na malapit siya dito. Bahala na mamaya kung saan siya tutungo. Aalis din siya bago sumikat ang araw at baka may makakita pa sa kanya. Matapos mahiga ni Nathan ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa nakalipas na 5 taon, kahit tinalikuran niya ang pamilya niya, kahit papaano ay naramdaman niyang kumpleto siya. Mapait siyang napangiti bago siya tuluyang dinalaw ng antok. Sinag ng araw ang tumatama sa mukha ni Nathan, ang dahilan upang magkaroon siya ng malay. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay nagtaka pa siya at bakit nasa labas siya ng hasyenda. At nang maalala ang nangyari kaninang alas 4 kung bakit siya nakarating dito, ay dali-dali siyang bumangon at handa na sanang umalis sa labas ng hasyenda. Ngunit hindi pa man niya na ihahakbang ang kanyang mga paa papaalis, ay narinig naman niya ang pamilyar na boses ng kanyang abuela sa kanyang likuran. "How's your life living alone for the past 5 years, Nathan?" Malamig na saad nito, dahilan upang matigilan siya. "Uy pare, hindi ka ba talaga sasama sa akin?" Iyan ang paulit-ulit na sambit ni Maki kay Nathan. Kanina pa siya nitong umagang kinukulit. At ngayon nga, natanghali na, ay wala pa rin itong bukang bibig, kundi ang pa-event daw ng congressman sa plaza sa downtown, mamayang gabi. Palibhasa kasi, ay patapos na ang termino na nakaupo sa gobyerno. Paniguradong, nagpapabango na naman ang mga ito ng pangalan nila. "Ano ba ang mapapala ko doon?" Mababa ang baritonong boses na tanong naman ni Nathan kay Maki. Ang mga mata niya ay nakatuon sa gripo at naguhugas siya ng kamay. Pasado alas 2 na rin kasi ng hapon, nakaubos na sila ng panindang 2 at naghahanda na sila ng pag-uwi. Kanina nga ay lubos pa ang pasasalamat sa kanya ni Maki at magmula raw nang lumipat siya dito at iniwanan ang matandang si Pido, 3 araw na nakalilipas ay lumipat din daw ang mga mamimili sa kanya. Instant laging ubos ang paninda ni Maki, samantalang nilalangaw naman ang pwesto ng inalisan niya at babae na roon ang naging kapalit. "Ano ka ba, Rico boy? Siyempre, may parapol iyon. Nakita mo ba yung grand prize? Yung Honda Click na motor? Anak ng lakas makapogi na motor na yon. Malay mo, isa sa atin ang mabunot, di hiram-hiraman tayo sa pangchichiks natin." Napahalakhak na saad ni Maki sa kanya. "Ano pang meron?" Wika ni Nathan. Hindi niya pinansin ang pinagsasasabi nito. Ano naman ang gagawin niya sa motor kung sakali nga na siya ang mabunot sa rapol na iyon? Wala naman siyang pupuntahan at wala siyang planong mambabae. Bigas, electric fan, rice cooker, yung mga tipikal na pinararapol sa plaza. Tugon naman ito sa kanya. Nailing si Nathan. "Hindi ako pupunta." Simpleng tugon niya at napabuntong hininga. Masyado kasing malalim ang iniisip niya nitong nakaraan. Hanggang ngayon ay nasa isipan niya pa rin ang naging pag-uusap nila ng kanyang abuela nang magising siya na nasa labas ng hasyenda. "I can see that you're really miserable."
Dagdag na wika ni Doña Bella nang hindi siya makaimik matapos nitong kumustahin ang naging pamumuhay niya sa nakalipas na 5 taon. Napatungo si Nathan, lalo na at pakiramdam niya ay talagang nanliliit siya sa harapan ng kanyang abuela. At hanggang ngayon ay hiyang-hiya pa rin siya dito dahil sa mga pinagagagawa niya. Aalis na ho ako. Imbes itugon niya na magkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita. Tinalikuran ni Nathan ang kanyang abuela. Napailing siya. Ano ba naman kasi ang pumasok sa isipan niya? At sa dinamirami ng kanyang pupuntahan ay dito pa sa asyenda. Mabuti at ang abuela niya ang nakakita sa kanya. Paano na kung isa sa mga pinsan niya? Di mas lalong nakakahiya, lalo na at walang alam ang mga ito sa nangyari sa buhay niya. Niwala nga siyang ideya kung hinahanap siya ng mga ito. Basta ibigla na lamang siyang naglaho. Are you aware that Isabella's already here in the Cordova? Mula sa kanyang paghakbang ng kanyang mga paa ay natigilan si Nathan dahil sa sinabing iyon ng kanyang abuela. And he's with her son. Dagdag na anito pa, dahilan upang kumalabog na malakas ang kanyang dibdib. Totoo ngang anak niya ang nakita niya kahapon. Hindi lamang siya dinadaya ng kanyang paningin. Anak niya ang batang iyon, iyong kamukhang-kamukha niya. Bigla ay napapihit siya sa abuela niya at walang pagdadalawang isip na lumapit siya dito. Napaluhod siya. Abuela, please, help me. I'm begging you. Tulungan mo ako mabawi ang mag-ina ko. Aniya at halos halikan niya ang kuko ni Doña Bella. Kung kinakailangan niyang gawin ang lahat ng gustong ipagawa nito, ay walang pagdadalawang isip na susundin niya iyon. Tulungan lamang siya nito. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan at imbes na makaramdam ng awa sa kanyang abuela, sarkastiko lamang itong tinawanan siya. Nathan was caught off guard for a few seconds because of that. Napakurap-kurap siya ng kanyang mga mata. She is still mad at him. Galit pa rin ba ito at dismayado sa kanya dahil sa mga nagawa niya 5 taon na ang nakakalipas? Hindi ba? At parang ang kapal naman yata na mukha mong humingi sa akin ng tulong, Nathan? Mababa ngunit madiin ang boses sa saad ng kanyang Doña Bella. I'm sorry. Hindi makapaniwalang na isa tinig ni Nathan. Hindi niya akalaing maririnig niya iyon mula sa abuela niya na noon ay mahal na mahal siya. Dahil sa ginawa niya noon, ngayon ay nasira na ang relasyon niya dito. Tuluyan na nga siya nitong kinalimutan bilang apo. Napaismid naman si Doña Bella dahil sa naginturan niya. And what did you say? Mag-ina mo? Kailan mo pa sila inako bilang sayo? Ha, Nathan? Hindi ba? At ikaw na mismo ang nagsabi na hindi mo anak ang dinadala ni Isabela? Galit na saad ni Doña Bella. Mababakasa na sa itsura nito ang galit at puot kay Nathan. Nanlilisik ang mga mata nito sa kanya. Halatang walang kapatawaran ang nagawa niya noon. Napatungo siya. I'm sorry. Nathan, kung nakita mo lang ang anak ni Isabela, he really look like you. Oh my God, ang apo ko. Hindi ko man lang nasubaybayan ang paglaki ng dahil sa'yo, ng dahil sa kasamaan mo. Tumaas na ang boses ni Doña Bella at pinagpapalo na si Nathan gamit ang tungkod nito. Agad naman itong dinaluhan ng 2 gwardya at inalalayan ang Doña Bella niya. Mamita, nag-aalalang tugon ni Nathan. Tumayo siya at inalalayan ito. Hindi niya inintindi pa ang paghahampas nito sa kanya kahit masakit iyon. Don't touch me. Galit pa rin na sambit nito at tinabig ang kanyang kamay. Tila nanghihina namang napaatras si Nathan at hindi niya namamalayang automatiko na palang pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang sakit lang na pinagtutulakan siya ngayon ng kanyang abuela. Parang noon lang tanda niya pa nung maliit pa siya na madalas siyang halikan at yakapin ni Doña Bella. Nagtatampo pa ito kapag nahihiya siyang magpalambing dito. Pero ngayon na ito na mismo ang tumutulak sa kanya papalayo, sobrang sakit at bigat noon sa puso niya. Nakakapanghina ang sakit na dulot na ginawa ng abuela niya. And you know what, Nathan? Isabela Agency contracted me secretary unexpectedly. May gagawin silang photoshoot next week at gusto nilang ganapin iyon sa asyenda. At alam mo kung ano ang naging desisyon ko? I said yes, right away of course. I wanted to see Isabela and I wanted to see my grandchild.
Natigilan siya sa narinig niyang iyon at nang makabawi ay muli siyang lumapit sa kanyang abuela. "Would you allow me to see them too, abuela?" Mahinang tugon niya dito. Nag-aalangan pa siya. Napangisi ang Doña Bella sa kanya. "What kind of question was that, Nathan? Of course not. You are already born here. Itinakwil na kita, kaya sa tingin mo ba, papayagan kita? Magdusa ka, Nathan." Napatungo siya. "Please, abuela, kahit yung araw lang na iyon mismo, pakiusap." He's already desperate. Gusto niyang malapitan mismo si Isabela at ng kanyang anak. Gusto niya itong makita. Gusto niya makilala siya nito bilang ama. "No, Nathan. Habang buhay mong pagsisisihan, yung ginawa mo. Gumawa ka rin ng sarili mong paraan kung gusto mong mabawi sila. Kapag nangyari yun, saka ka lamang makakabalik dito." Wika ni Doña Bella at saka siya tinalikuran. Laglag naman ang balikat ni Nathan na umalis sa labas ng hasyenda. Hindi na siya nagtangka pang habulin ang kanyang abuela at nakasara na rin kaagad ang matayog na gate na yun. Inisang lingon niya pa iyon bago siya tuluyang umalis. Parang noon lang ay malaya siyang nakakalabas-masok sa hasyenda na siya mismo ang nagmamay-ari. And now, who would have thought na mawawalan siya ng karapatan doon? Napabuga siya ng hangin at nakatungo ang ulo na nilisan ang lugar na iyon. Babalik siya doon, hindi habang buhay ay ganito ang kanyang sitwasyon. Imbes na dumiretso sa matandang si Pido, ay kay Maki siya nagtungo. At doon nga ay tinanggap siya nito kaagad at tinarato ng tama. Tinupad din ito ang pangakong dodoblihin ang sahod niya at pinatuloy din siya nito sa bahay nito. "Pare Koy, ang lalim naman ata ng iniisip mo. Ano, wag mong sabihing namimiss mo ang matandang si Pido." Malakas sa paghalakak ni Maki ang pumukaw kay Nathan. Napabuga siya ng hangin at binato ito ng bote ng tubig. "Gago, ba't ko naman iisipin yun?" Magkasalubong ang magkabilang kilay na aniya kay Maki. Nailing pa siya dito at muling binalik ang atensyon niya sa kinakain niya. "Biro lang. Ano kasi, punta tayo mamaya sa downtown? Dadalo doon ang isang model na si Isabela. Inimbitahan ni Congressman. Suportahan naman natin ang kababayan natin. Nakaka-proud kaya yung kababayan mo. Sikat pala na modelo ng ibang bansa." Natigilan si Nathan dahil sa sinabing iyon ni Maki. Halos mailagok niya pa ang lahat ng iniinom niyang tubig dahil sa narinig niya. "Anong sinabi mo?" Aniya dito. Gusto lang niyang linawin ang sinabi ni Maki at baka nabibingi lamang siya. "Ha? Alin doon? Yung kababayan nating modelo?" Nagtataka namang sambit ni Maki sa kanya. Napatango si Nathan. "Oo, pupunta yun?" Mahina lang ang boses na aniya sa takot na baka bigyan ng mali siya ni Maki ang sinasabi niya. Napatango din naman ito. "Oo nga. Ano, ayaw mo bang makita man lang sa personal, pare? Napakaganda nun. Parang manika raw sa personal, sabi ng pinsan ko." Tila namamangha namang sambit ni Maki sa kanya. Alam niya at hindi naman sa pambabastos, ngunit nakita niya na ang buong katawan ni Isabela at kanya lamang iyon. Asawa niya ito at may anak sila. Wala siyang karapatan dito, ngunit gusto niyang ipagmalaki na asawa niya iyon. Gusto niya itong ipagdamot sa iba. "Pare, pati yung korba ng katawan, mapapawo ka talaga." Bigla ay nagsalubong ang magkabilang kilay ni Nathan nang mabakasan niya ang pagnanasa sa boses ni Maki. "Shut up! Isabela is mine." Napipiko na aniya at sinamaan ang tingin ng kasama nito. Ang buong akala ni Nathan ay seseryosohin ni Maki ang sinabi niya. Ngunit nagulat siya nang malakas lamang itong tumawa. "Nakakagulat ka naman, pare Koy. Hindi ko alam na katulad pala ni Isabela ang tipo mo. Pa-English-English ka pa ah." Anitong natatawa pa rin. "Pero sa bagay, maganda siya. Pogi ka naman at lamang lang sa akin ng ilang paligo." "Pero hindi eh." Naiiling na sambit pa ni Maki. "Malabo pa sa blurred na puntahan ka ng modelo na iyon. Hindi kayo magka-level ano? Heto lang tayo nasa ibaba." At siya, tila diamanting tinitingala. Hindi naman nakaimik si Nathan sa sinabing iyon ni Maki. Kung alam lamang nito na asawa niya ang sikat na modelo na si Isabela at may anak sila. Pero paano naman niya iyon sasabihin dito? Panigurado na hindi ito maniniwala sa kanya. At bukod pa doon ay nakakahiya ang ginawa niya noon kay Isabela. Kaya wala siyang karapatan na ipagdamot ito sa iba.
At tama si Maki, may punto ito. Masakit mang isipin, ngunit heto na lamang siya ngayon. Hindi na siya yung tipo na tinitingala at kinatatakutan noon. Hindi na sila pantay ng estado ngayon sa buhay. Diamante ito at putik na lamang siya. Lumagapak na siya pa ibaba. She's Nathan downfall and bittersweetness karma. At kahit siguro, bumalik siya muli sa pagiging Nathan Montemayor na alam naman niyang malabong mangyari, na nakukuha ang lahat ng gugustuhin, ay tiyak na hindi pa rin nababagay sa kanya si Isabela. Dahil anghel, and he doesn't deserve all her kindness. Heto pare ko yung ticket. Malay mo, mabunot ka sa rapol. Magkaroon ka pa ng chance magpa-picture kay Isabela. Tumayo na mula sa pagkakaupo si Maki at inabot sa kanya ang ticket. Ingatan mo yan, wag mong wawalain. Mauna na ako sa pwesto natin para makapaglinis na ako at maaga tayo makauwi. Jack pa talaga kapag ikaw ang kasama, parating ubos ang paninda. Saad pa nito bago siya tuluyang iniwan sa karinderya. Napatitig naman si Nathan sa tiket na inabot ni Maki. Napabuntong hininga siya at napahigpit ng hawak doon. Sana iyon ang magbigay ng daan para malapitan niya ang asawa niya at makausap ito kahit saglitan man lamang. Hindi rin naman nagtagal ay kaagad nang sumunod si Nathan kay Maki para makapaglinis na ng pwesto nila. Nadaanan niya pa yung pwesto ng matandang si Pido at ang tumal na mga bumibili doon. Nailing siya at imbes na pansinin iyon ay dire-diretso lamang siya sa pwesto ng tindahan ni Maki. Tinulungan niya ito sa paglilinis at ilang saglit lang ay tinatahak na nila ang daan pa uwi. Saktong pagkarating nila sa bahay ay nakasalubong nila ang kapitan ng barangay at nag-abot pa ng napakadaming tickets sa kanila. Ayos, more chances of winning. Maraming salamat, Kap. Nakangisipang sambit ni Maki bago bumaling sa kanya at binigay sa kanya ang kalahating ng tiket. Fill outan mo na Rico Boy at na makuha natin ang mga premyo. Kating-kati na ang kamay ko doon sa Honda Click na grand prize. Tahimik din lamang na sinunod ni Nathan ang inutos ni Maki. Kung hindi lang talaga dahil kay Isabela ay hindi siya pupunta doon para sa rapol na iyon ng congressman at pipirmahan ang tiket na hawak niya. Ngunit dahil sa tingin niya ay ang tiket na iyon na maaaring maging daan upang makausap niya ang kanyang asawa ay gagawin niya iyon. Tutungo siya doon, hindi dahil sa premyo, dahil higit pa roon ang gusto niyang makuha at iyon ang kanyang asawa. Matapos niyang lagyan ng pangapangalan ng tiket ay nagpaalam na siya kay Maki na magpapahinga na muna. Iidlip lang siya at napakaaga lagi ng pagpunta nila sa palengke. Sige pare Koy, basta mamayang alas 7 gumising ka ha. Aalis tayo at tutungo sa downtown para sa rapol. Matapos niyang tumango sa sinabing iyon ni Maki, ay nagtungo na siya sa likod ng bahay, kung nasaan may kubong nakatayo at doon siya tumutuloy. Pumwesto siya ng higa matapos niya makapagpalit ng damit at saka niya ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi pa man nga alas 7 ng gabi ay ginising na sinita ni Maki at sinabing maghapunan na para makapaghanda na sa pagpunta sa downtown. Ang aga naman masyado. Hindi nga naiwasang wika ni Nathan kay Maki. Inaantok pa kasi siya at alas 6 pa lang ng gabi. Huli na tayo kung tutuusin. Dapat nga ay kanina pa tayong alas 5 umalis at nagtungo doon para makahanap ng magandang pwesto, yung malapit sa stage, para kitang-kita natin ang iniidolo mong si Isabela. Panigurado kasi, siksika na ngayon doon. Saad naman ni Maki habang nagsasandok ito ng kanin at ulam sa mesa. Maki, kuha ni Nathan sa atensyon nito. Nakatuon kasi ang atensyon nito sa ginagawa. Nag-angat naman ito ng tingin sa kanya. Bakit pare Koy? Napabuntong hininga naman siya. Nagdadalawang isip pa siya kung sasabihin niya ba ang iniisip niya o hindi. Ngunit sa huli, napagdesisyon niyang isatinig na iyon. May gusto ka ba sa model na iyon na si Isabela? Napatikim pa siya. Nag-aalangan kasi si Nathan sa tanong niya. Natawa naman si Maki. Wala ano, paghanga maaaring oo, pero gusto, wala. Malabo kasi magkagusto rin iyon sa akin. Na-amaze lang talaga ako at may kababayan tayong sikat. Sabit naman ito sa kanya. Napatango naman si Nathan. At sapat na rin ba sa'yo na makita lang siya sa malayuan mamaya? Nagsalubong ang magkabilang kilay ni Maki sa kanya.
Pumesto ito ng upo sa tapat niya at saka nagsandok ng kanin sa plato nito. Oo naman, bakit? Tipo mo talaga iyon ano? Huwag kang mag-alala at pinauubaya ko na sa iyo si Isabela. Natatawang saad nito. Hindi nagkomento si Nathan tungkol doon. Kapag ba mamaya nabunot yung numero mo sa ticket, pwede bang ako na lang ang umakyat sa stage para sa'yo? Seryosong aniya. Pangako, ibibigay ko sa'yo naman ang mapapanalunan mo. Paninigurado niya pa kay Maki. Napatitig naman ito sa kanya at tila nag-iisip dahil sa sinabi niya. Ngunit kapag kuwan ay napatango ito. Sige na nga, total naman at ikaw ang nagdala ng swerte sa negosyo ko. Pagbibigyan kita. Basta ba, huwag ka nang bumalik sa matandang si Pidori ko boy. Lucky charm na kita. Napatango siya. Thank you so much bro. Saad niya. I owe you this one. Dagdag pa niya. Ngayon ay hinihiling niya na hindi lang sana numero niya ang mabunot. Alinman sa tiket nila ni Maki, sana ay swertihin. Dahil talagang hindi niya palalagpasin ang pagkakataon na ito. Kakausapin niya ang kanyang asawa. Hihingi siya ng ikalawang pagkakataon dito upang makabawi siya. Hi, ayan ka na naman sa pa-English mo Rico boy. Alam mo, kung hindi ka lang napulot na matandang si Pido noon, iisipin ko, mataas ang pinag-aralan mo. Parang ang expert mo kasi sa salitang English. Saad ni Maki sa kanya. Hindi naman pinansin ni Nathan ang sinabing iyon ni Maki at nagkunwari siyang walang narinig at nagmadali na siya sa pagkain. Baka mamaya niyan ay nag-uumpisa na pala ang rapol at nabunot na ang numero nila. Sayang naman. Matapos kumain ng hapunan ay pareho na silang nag-asikaso ni Maki. Nagmadali na siya sa pagligo, ngunit natagalan si Maki sa pagpili ng susuotin niya. Kailangan niya kasing maging presentable ngayong gabi, lalo na at may posibilidad na humarap siya kay Isabela. Ngunit ang problema naman ay lahat ng damit at pantalon niya ay kupas na. Kaya naman ay nauwi na lang si Nathan sa isang itim na t-shirt at cargo short. Tara na Rico boy, huwag na tayo magdala ng service at parigurado naman, bit-bit natin mamaya ang Honda Click. Nakangising tugon sa kanya ni Maki habang papalabas sila ng bahay. Tila siguradong sigurado pa ito sa sinasabi. Napangisi rin si Nathan. Papaano naman kung hindi? Pangaasar niya. Nagsalubong naman na magkabilang kilay ni Maki. Huwag ka nga kumontra pare koy, abay nararamdaman ko, nasa atin ang swerte ngayong gabi. Nailing na lamang si Nathan sa sinabing iyon ni Maki. Para kasi sa kanya ay kahit ano na lang ang mapanalunan nila. Ang mahalaga ay makita niya at makaharap si Isabela. He don't care about the prize dahil wala siyang ibang gustong makuha kundi ang kapatawaran ng kanyang asawa. Tara na at mag-abang ng jeep. Wika ni Maki maya-maya lang. Ilang saglit lang din ay may jeep na huminto sa harapan nila. Pagkapasok nila sa loob ay napansin niyang punuan na iyon kahit gabi na. At katulad ng iniisip ay ganun din ang kay Maki dahil dumukwang ito sa kanya at bumulong matapos nilang makaupo na dalawa. Pupunta rin siguro ang mga yan sa plaza. Anito sa kanya. Ngunit wag na silang umasa dahil tayong uuwing malaki ang ngiti ngayong gabi. Dagdag pa nasambit sa kanya ni Maki na inlingan lamang ni Nathan. Hindi rin naman nagtagal ang biyahe at agad silang nakarating sa plaza ng downtown. Pagkababa pa lamang nila ng jeep ni Maki ay napansin niya na napakadami ng tao at hindi na nga sila nakahanap ng pwesto sa harapan. Punong-puno na iyon, hindi pa man nagsisimula. Bro, doon tayo malapit sa may fountain. Dinig niyang sambit ni Maki sa kanya. Napatango naman si Nathan at sumunod dito. Inayos pa niya ang sombrerong suot at saka itinuon ang kanyang paningin sa stage. Malikot ang neon lights na nandoon sa stage, kaya bahagya siyang nasisilaw. Wala pa kasing tao doon, ngunit ilang saglit lang ay isa-isa nang nagsisilabasan ng mga tao. Maliwanag na ang paligid at nakapatay na ang neon lights. Hanggang sa nagsalita na ang congressman at ipinakilala si Isabela. Naghiyawan ng mga tao nang banggitin ang pangalan ng sikat na modelo. Natigilan naman si Nathan at nag-aabang sa paglabas nito. Ayan na yung inaabangan mo pare koy. Bulong pa sa kanya ni Maki. Tumango naman si Nathan at talagang tensyonado siya sa mga oras na iyon. And now,
Let's welcome our supermodel, Isabela Sanchez. Palakpakan at hiyawan ang sumalubong sa kanyang asawa. Nakatuon lang din ang paningin ni Nathan sa stage hanggang sa tuluyan ng lumabas si Isabela ay siya namang pagkapako ni Nathan mula sa kanyang kinatatayuan. Dahil hindi lamang ito nag-iisa, bagkus ay mula sa kanang gilid nito ay kasama nito ang batang kamukhang kamukha niya. Isabela with his son, and damn it, kailangan niya talagang mabunot ngayong gabi. Kailangan niya makalapit sa mag-ina niya. Hindi niya palalagpasin ang gabi na ito na hindi nakakalapit sa kanila. It's been 3 days nang makausap ko si Daddy Alexander tungkol sa pictorial na gaganapin sa asyenda ng mga Montemayor. At hindi ko maitatanggi sa sarili ko na nakakaramdam ako ng pananabik tungkol sa bagay na iyon. Nakakatuwa lang kasing isipin na noon, masasamang alaala ang idinulot sa akin ng asyenda na iyon dahil na rin sa kagagawa ni Nathan. Ngunit ngayon, ipapamukha ko sa nagmamay-ari noon na hindi lahat ay nananatili sa dati. Madami na ang nagbago sa pagkatao ko at iyon ang paulit-ulit na isasampal ko sa pagmumukha niya sa tuwing maghaharap kaming dalawa. Mami, really? We're going to fetch Daddy Fiero? Wika ni Ethan sa akin. Mababakasan ang pananabik sa boses na aniya pa habang patungo kami sa hotel kung saan lumapag ang chopper nung nakaraang pagdating namin dito sa Cordova. Napatango naman ako at bahagyang sumulyap sa kanya. Yes baby, you're excited ha? Nakangiti ko namang puna sa kanya mula sa driver seat habang si Ethan naman ay nasa passenger seat. Mabuti nga at hindi ito naglulumikot ngayon masyado. Sinabi ko kasi sa kanya na dapat siyang mag-behave at susunduin namin si Fiero. Ngayon kasi ang dating nito galing Maynila, sakay ng chopper na pagmamay-ari ni Dad. Yes, Mami. I miss Daddy Piero na po. I miss playing with him. Nakanguso naman tugon ni Ethan sa akin. Nailing ako. Talagang masyado nang malapit ang loob ni Ethan kay Fiero. At siguradong mahihirapan ako pagdating ng panahon na ipaliwanag sa kanya na hindi niya talaga totoong ama si Fiero. Ngunit sana ay maintindihan niya ako. Don't worry baby, malapit mo na siyang makita. Nakangiting ani ko naman sa kanya at nag-focus sa pagmamaneho. Minadali ko na rin iyon, lalo na at tumatawag na sa akin si Fiero kanina at sinabing nasa hotel na siya. Wala kasi akong kaalam-alam na ngayon ang dating nito galing Maynila. Nagulat na lamang ako nang tawagan ako nito at sinabing nasa downtown siya ngayon. Bukod pa doon ay tinawagan din ako ni Daddy Alexander at pinaalam ang tungkol kay Fiero. Halos magkasunuran nga lang silang dalawa sa pagtawag sa akin. Yay! I'm really excited na talaga po to see him. I will hug him tight kapag nakita na natin siya, Mami. Napangiti na lamang ako sa sinabing iyon ng anak ko. I focus on driving at makalipas nga ng halos 10 minuto ay tanaw ko na ang hotel na pinaglapagan ng chopper. Isa sa mga staff ang sumalubong sa amin pagkababa namin ni Ethan ng sasakyan. Mukhang alam na nito ang pagdating namin doon at alam na nito ang gagawin niya. Inassist niya kami papasok sa lobby ng hotel at pinaupo doon sa couch. Tatawagan lang po namin si Mr. Corpus, Ma'am Isabela. Wika na lalaking staff sa akin. Ngumiti ako dito. Sure, thank you. Tugon ko naman at inayos ko ang suot kong salamin matapos kong makaupo. Mami, I want to see Daddy Fiero already. Where is he na po? Napalingon ako sa anak kong si Ethan nang maramdaman ko ang paghila nito sa kanang kamay ko. Dinulok ko ang buhok niya at kapag kuway, sinuklay iyon. Don't worry baby boy, you'll see him in a bit, okay? Tinatawagan na siya ni kuya. Maya-maya, bababa na rin iyon dito. Ani ko naman dito. Napanguso si Ethan at wala namang imik na tumabi sa akin. Pinag-cross pa nito ang magkabila niyang braso sa tapat ng dibdib niya at walang imik na nilinga ang kanyang paningin sa paligid. Habang ako naman ay tinuon ko ang atensyon ko sa cellphone at nagpadala ng mensahe kay Dad. At habang abala ako sa pagtiba ng mensahe ay nakarinig naman ako ng pagtikim ng kung sino.
at nang pag-angat ko ng ulo ko ay bumungad sa akin ang berdeng mga mata ni Fiero. "Daddy! Daddy!" Napatayo na nga rin ang anak ko at agad na lumapit dito nang makita si Fiero. Patili pang nagpabuhat si Ethan sa kanya. I heard his baritone voice chuckled. "How are you, big boy?" Dinig ko namang sambit ni Fiero kay Ethan. Ginulo pa niya ang buhok nito at saka hinalikan sa noo, katulad ng madalas niyang ginagawa sa anak ko. Napangiti ako. Siguro, kung may makakakita lamang sa amin sa ganitong sitwasyon, ay hindi nila iisiping hindi anak ni Fiero si Ethan. Bagkus baka isipin pa nila na isa kaming masayang pamilya. "Daddy, I miss you po. I miss playing with you." Bulong naman ni Ethan at saka niya binoon ang mukha niya sa pagitan ng leeg at balikat ni Fiero. Napangiti naman ito at hinaplos ng marahan ang likod ni Ethan. At upang makuha ko ang atensyon ni Fiero ay napatikim ako. Napalingon naman siya sa akin. Ang berdeng mga mata nito ay kumikislap sa hindi ko malamang dahilan. "Kumusta naman ang naging biyahe mo, Fiero?" Sambit ko dito. Napaiwas pa ako ng tingin at tila ramdam ko ang kakaibang tingin niya sa akin. "It's good." Simple naman tugon nito. Napairap ako. Napakatipid naman talagang magsalita ng isang ito. Mauubusan ako nang sasabihin sa kanya. "Ano, tara na? Teka, nasan yung mga gamit mo?" Nagtatakang tanong ko nang mapansing maliban sa sarili niya, wala na siyang bitbit na iba. "In my hotel room. Why?" Sa lubong naman na magkabilang kilay na sambit nito. Nailing ako. "Ayaw mo bang tumuloy sa amin? Madami pa namang bakanteng kwarto doon. Saka magtatagal ka dito, hindi ba? Sayang ang bayad mo dito." Ani ko naman sa kanya. Alam din naman ni nanay ang tungkol kay Fiero. Pinaalam ko sa kanila ang pagdating niya dito sa Cordova at pagtuloy sa amin. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niya pang kumuha ng kwarto dito sa hotel. Walang mag-aasikaso sa kanya dito. Sa bahay meron. "Hindi magandang tingnan sa inyo ako tutuloy, Isabela." "And why is that?" Umarko naman ang kanang kilay ko. "Hindi tayo magkaano-ano. Pangit tingnan." Napairap naman ako sa naging tugon niya. Fiero, ngayon mo pa sasabihin yan? Akala mo naman hindi tayo nagsasama sa iisang bubong sa States? Sige na, kunin mo na yung gamit mo. Sa amin ka na tumuloy, ikaw din. Hahanapin ka niyang si Ethan sa akin. Matagal kami nagkatitigan ni Fiero bago ito sumuko at sumunod sa akin. Muli niyang ibinigay sa akin si Ethan at nagpaalam na kukunin muna ang mga gamit. Naghintay kami muli ng anak ko sa lobby at ilang saglit nga lang din ay nakita ko na itong paparating. Isang bag lang naman pala ang daladala nito. Matapos mag-check out ni Fiero ay kaagad na kaming nagtungo sa sasakyan namin. Ako na ang magmamaneho at hindi mo naman alam ang daan dito. Ani ko dito nang magpresenta itong siya na ang magdadrive patungo sa bahay. Tahimik lang din naman itong tumango at pumasok sa passenger seat matapos niyang ikabit ang seatbelt ni Ethan sa backseat. "Let's go." Ani ko sa kanilang dalawa at binuhay ang makina at pinasibad iyon. Sa buong durasyon ng biyahe namin pauwi sa bahay ay maingay sila sa loob ng sasakyan. As usual, tila may sariling mundo na naman silang dalawa at hindi ako makarelate sa pinag-uusapan nila. Pagkadating sa bahay ay kaagad ko namang pinakilala si Fiero kina nanay at tatay. Nagmano si Fiero sa mga ito at nagpakilala. "Ikaw ba ang kasintahan ng anak ko, iho?" Nakangiting sambit ni tatay dito. Napalingon sa akin si Fiero bago muling bumaling kina nanay. Mukhang hindi niya alam ang sasabihin at natigilan siya sa sinabing iyon ni tatay. Kaya naman ay sumabat na ako sa kanila. Tumikim ako at kinuha ko ang atensyon nila. "Tay, hindi po kami talo ni Fiero. Magkapatid lang po ang turing namin sa isa't isa." "Sayang naman, bagay pa naman kayo." Muli namang sambit ni tatay. Nagkatinginan kami ni Fiero, ngunit panandalian lamang naman iyon at pareho kaming napaiwas ng tingin sa isa't isa. "Hay nako Abner, hayaan mo na sila. Kung uukol, bubukol." Suway naman ni nanay na karga-karga ang anak ko na mukha namang napagod sa biyahe. "Sige na anak, Isabela. Ihatid mo muna si Fiero sa magiging kwarto niya
at para makapagpahinga na muna ang bisita. Tumalima naman ako sa sinabing iyon ni nanay at iginiya si Fiero sa second floor ng bahay. Dinala ko siya sa guest room. Binuksan ko ang pintuan noon. "Pasok ka," sambit ko sa mababang tono. Hindi ko pinahalatang naaasiwa ako sa mga sinabi ni tatay kanina sa baba. Tahimik lang din naman itong tumango. Akmang isasara na sana nito ang pintuan nang pigilan ko ito dahilan upang magtama ang aming mga mata. "Do you need something?" Aniya sa baritonong boses. Titig na titig pa rin sa akin si Fiero. Napatikim naman ako at nag-iwas ng tingin. Ako na ang unang bumitaw at mukhang walang plano si Fiero na gawin iyon. "Pwede mo ba akong samahan mamayang gabi sa plaza? Inimbitahan kasi ako ng congressman sa event na iyon bilang guest. Gusto kong isama si Ethan." "Sure." Hindi pa man ako nakakatapos sa sinasabi ko ay umuo kaagad si Fiero. Napangiti ako. Basta talaga may kinalaman kay Ethan ay kaagad siyang napapapayag. "Thank you bro." Sa tuwa ko nga ay hindi ko napigilan pa ang sarili ko at dinaluhan ko ito ng yakap. Ngunit nang mapagtanto ko ang ginawa kong iyon ay nahihiyang napaatras ako. "Sorry." Sambit kong hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. At mula naman sa gilid ng mata ko ay nakita ko ang pagtango nito. "Just knock on my door later kapag aalis na tayo." "Sige." Asiwa pa rin ang ngiting ani ko sa kanya. Lumabas ako ng kwarto at sinanyas ko sa kanya ang pintuan na isarado na. "Magpahinga ka na. Tatawagin na lang kita kapag kakain na." Hindi nakaimik si Fiero at tahimik na lang ding isinarado ang pintuan. Napailing pa ako bago ako umalis doon. Ewan ko ba sa sarili ko at 5 taon ko naman nakilala si Fiero pero hanggang ngayon ay parang hindi ko pa siya kilala. Napaka-misteryoso niya at ni ultimong pagyakap sa kanya nahihiya pa ako. Kung tutuusin ay magkapatid naman ang turingan namin sa isa't isa. Muli ay nailing ako at umalis sa tapat ng kwartong tinutuluyan niya. Bumaba ako at kinuha naman si Ethan kay nanay at saktong tulog na ang anak ko. Nang saktong pumatak ang 7:00 ng gabi, ay handa na kaming tatlo ni na Fiero at Ethan sa pag-alis. Simpleng t-shirt na tinakin ko sa pantalon ang suot ko at pinaresan ko iyon ng sandals na hindi gaano kataas ang takong. Iniliway ko rin ang kulot na kulot kong buhok. "Mommy, you're so beautiful po." Napangiti ako nang haplosin ni Ethan ang pisngi ko habang binibihisan ko siya. Pabiro kong pinisil ang ilong nito. "And you are so handsome, my baby boy." Ani ko naman dito. Mahina namang natawa si Ethan at muli ay pinagmasdan ng itsura ko. "For sure, Daddy Fiero will kilig once he saw you." "Ha?" Salubong nga magkabilang kilay na sambit ko kay Ethan. "Anong kilig?" Dagdag ko pa. Nailing naman ang anak ko. "Nothing mommy, nothing po." Saad nito at hinalikan ako sa pisngi. Napangiti ako. "Ikaw talaga? Let's go baby boy. Kakatukin na natin si Daddy Fiero mo, okay?" "Yes mommy." Dumiretso na kami ni Ethan sa kwarto ni Fiero. Pagdating doon ay ang anak ko na ang kumatok. At makalipas nga ng ilang segundo ay pinagbuksan na kami ni Fiero. Pagkakita namin ni Ethan dito ay kaagad ito nagpakarga. May kung anong ibinunong si Ethan dahilan upang mapalingon sa akin si Fiero. At matapos noon ay tumango ito sa anak ko. "Hey, ako ba ang pinag-uusapan nyo?" Hindi maiwasang tanong ko. Paano ba naman kasi ay napapasugyap silang dalawa sa akin. Ngunit imbes na sagutin ay napapangiti na lamang ang anak ko. "Let's go na po mami." Ani pa nito. Nailing na lamang ako at sumunod sa kanila ni Fiero pababa ng hagdan. Sakto lang din at nanonood sila ni nanay at tatay at nakapagpaalam na kami. "Mag-iingat kayo sa biyahe, Isabela." Ani pa nila. Matapos naming magpaalam ay agad na kaming lumabas ng bahay at nagtungo sa sasakyan. Si Fiero na ang nagpresentang magmaneho at sinabing ituro ko na lamang daw ang daan. Sa awa ng Diyos ay hindi naman kami naligaw at kaagad din kaming nakarating sa plaza. Sinalubong kami ni Congressman at nagpasalamat at nakadalo ako. "Wala pong anuman yun, Congressman." Nakangiting sambit ko matapos naming makuhanan ng litrato. Ilang saglit pa nga lang
ay nauna na si Congressman sa stage at sinabing nagsisimula na ang event. Ayos lang ba talaga sa'yo na nandito ka muna, Fiero? Saad ko dito nang ako na ang pinapakilala. Ang ani pa nga ni Congressman ay sumama na rin si Fiero sa itaas. Ngunit tumanggi ito at sinabing maghihintay na lamang siya dito sa backstage. Tumango ito. I just wait you here, Isabella. Ngumiti ako at tumango rin. At ilang saglit pa nga lang ay tinatawag na ang pangalan ko. Napabuga pa ako ng hangin at saka ko inihakbang ang mga paa ko papunta sa stage. Ngunit hindi pa man ako nakakaakyat ay hinawakan naman ako ni Ethan sa kamay ko. Mami, I want to come with you po. Anito, kaya sinama ko na si Ethan. Sumenyas pa nga si Fiero ng tango nang lingunin ko ito. At sigaw nga ang bumungad sa akin nang tuluyan kaming makaakyat ng stage ng anak ko. At nakakatuwa dahil napakainit ng pagtanggap sa akin ng mga tao dito. Nag-speech ako ng konti at saka nagpakilala bago kami tuluyang umupo ni Ethan at saka nagsimula na ang raffle ni Congressman. Pare Koy, ayos ka lang ba? Mukhang hindi ka mapakaliriyan na sa kinatatayuan mo. Napalingon si Nathan kay Maki nang marinig niyang magsalita ito. Nailing siya. Ang totoo niyan ay talagang tensyonad siya kanina pa magmula nang umakyat si Isabella ng stage. Hindi niya may alis ang tingin niya sa mag-ina at gustong gusto niyang puntahan ang mga ito. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Tama ang kanyang abuela. Talagang kamukha niya ang bata. And he wondered kung ano ba ang pangalan nito. Pare Koy, paubos na ang mga premyo. Hindi pa tayo natatawag na dalawa. Baka yung grand prize talaga yung para sa atin. Narinig niya pang muling sambit ni Maki sa gilid niya. Napumuga ng hangin si Nathan. Isa pa iyon sa pinag-alala niya. Sa dami ng tiket nila ni Maki, ni isa ay hindi pa sila nabubunot. At nakakainggit dahil halos lahat ng mga nanalo ay nagkakaroon ng litrato kasama ang asawa niya. Kailangan niya pa namang makalapit sa kanyang mag-ina. Hindi siya makakapayag na hindi ito malapitan bago matapos ang ganap ngayong gabi. Handa na ba kayo para sa grand prize natin? At ayun na nga ang pinakahihintay ng lahat. Naipamigay na ang lahat ng papremyo at ang grand prize ang pinakahihintay. Miss Isabella, can you do it? Wika ni Congressman kay Isabella. Ito ang pinabunot sa lagay ng tiket para sa mananalo ng motor na inaasam ni Maki. Nakita naman ni Nathan ang pagtayo ni Isabella. Hawak-hawak pa rin ito ang kamay ng anak nila. Nag-umpisa ito sa pagbunot ng tiket at matapos noon ay inabot noon sa host ang tiket. Hanggang sa inannounce na ng paisa-isa ang numero. Pre, mukhang akin nga. Isa na lang. Dinig niyang sambit ni Maki. Napatingin siya sa tiket na hawak nito at lahat ng binabanggit ni Isabella ay tumutugma sa tiket na numero ni Maki. Hindi siya mapakali. Sana mabunot. At para sa huling numero, sana 2. Bubulong-bulong na wika ni Maki. 9. Congratulations sa numerong 4779. Umakyat ka na sa stage para makuha ang grand prize mo. Wika ng host dahilan upang malaglag ang balikat ni Nathan. Napamura na malutong si Maki. Nailing naman si Nathan. Tila nakaramdam siya ng panlulumo at naubos na ang lahat ng papremyo ay hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na lumapit sa kanya mag-ina. Tara na nga pare Koy, sayang lang ang oras natin dito. May panghihinayang na boses na wika ni Maki. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Bagkus ay nakatuon pa rin ang paningin niya sa kanyang asawa. Kaya nga, nang makita niyang pababa na ito ng stage kasama ang anak nila, ay walang pagdadalawang isip na nakipagsiksikan siya sa mga tao para puntahan ito. Anak ng Rico, saan ka ba pupunta? Dinig niya pang wika ni Maki sa kanya. Pero imbes na lungunin, ay nagtuloy-tuloy lamang siya sa pakikipagsiksikan kahit nahihirapan siya. Padaan! Inis niya pang sabit sa mga nakaharang hanggang sa tuluyan siyang nakarating sa backstage. Inilinga niya pa ang kanyang paningin doon at nang makita niya nga ang kanyang asawa ay agad niyang nilapitan iyon. Malakas ang kalabog ng kanyang dibdib na tinawag niya ito sa pangalan nito.
Isabela! Halos pabulong na saad niya pa. Abala ito sa pagbibihis ng damit ng anak nila. At mula naman sa ginagawa nito ay napalingon sa kanyang asawa. Nagsalubong ang magkabilang kilay nito at taas noong hinarap siya. Nathan? Nagtataka namang sambit nito. Inalis naman niya ang suot niyang sombrero at nang makilala nga siya ni Isabela ay kaagad nitong binuhat ang bata at pinalisikan siya nito ng tingin. Diyan ka lang, huwag kang lumapit. Mababa ngunit puno ng diin na saan nito. Nailing siya. Isabela, babe, can we talk? Hindi niya pinakinggan ang sinabi nito. Bagkus ay lumapit pa rin siya dito sa kabila ng panghihina ng katawan niya. Titig na titig siya ngayon sa batang tila nagtataka kung sino siya. Mag-uusap tayo pero hindi ngayong gabi. Dinig niya namang tugon ni Isabela sa kanya. Nailing siya at akmang magsasalita sana si Nathan nang makita niyang umangat ang kamay ng batang karga ni Isabela at tinuro siya. Who is he, Mami? Nagtatakang sambit ng bata sa kanya. Natigilan si Nathan. Bigla ay mas lumakas pa ang kalabog ng kanyang dibdib at tila gusto niyang maiyak sa mga oras na ito. Napakurap-kurap siya. Hindi niya akalaing nasa harap niya na mismo ang batang itinanggi niya noon. At ang gago niya dahil ginawa niya iyon. Sobrang kamukha niya ng bata, lalo na sa malapitan. Hindi maitatangging anak niya iyon. Napatikim siya. I'm your dad, Daddy! Natigilan si Nathan sa sinasabi niya dahil sa narinig niyang biglang sambit ng bata. Bigla ay napangiti siya at napatango-tango sa kabila ng pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya akalain na kilala siya ng anak niya. Yes, I'm your dad. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay muling naputol si Nathan sa kanyang sinasabi nang makita niyang bumaba ang bata mula sa pagkakarga ni Isabela dito. Tumakbo ito patungo sa direksyon niya, kaya naman ay inaasahan niyang lalapit ito sa kanya. He even extended his arm on him. Ngunit gano'n na lamang ang gulat niya nang hindi man lang siya lingunin ng bata at bagkos ay nilagpasan pa siya nito. At nang pumihit siya upang tingnan kung saan iyon nagpunta, gano'n na lamang ang panlulumo na nandarama niya nang makitang nakayakap ito sa hita ng isang lalaking berde ang kulay ng mga mata. Daddy, I'm already sleepy na po. Can we go home na po? Malambing pang tugon ng kanyang anak dito. Tila binuhusan naman siya ng malamig na tubig dahil sa tagpong iyon. Dahil sa narinig niya, hindi siya makapaniwala. At hindi niya alam ang mararamdaman sa mga oras na iyon. Gusto niyang magwala, ngunit namamanhid ang buo niyang katawan dahil sa hapdi ng mga mata niya sa nakikita niya. Napakuyom siya ng kanyang kamao. Isang katanungan ang namuo sa kanyang isipan. Who's that guy? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa mga oras na ito. Nabigla ako sa nangyari at masyadong mabilis iyon. Hindi ko akalaing magkikita kami dito ni Nathan sa backstage kasama ang anak ko. Oo nga at hindi ako natatakot sa kanya na iharap si Ethan, lalo na at wala naman siyang karapatan sa bata noon pa man. Sadyang natigilan lamang ako sa biglaang paglapit nito. Let's go? Si Fiero na ang nagsalita, dahilan upang mailipat ko ang paningin ko sa kanya. Buhat-buhatan nito ang anak kong halata namang inaantok na. Napatikim naman ako at nilapitan ko sila. Umakto akong hindi kilala si Nathan at nilagpasan nito. Mauna na kayo sa kotsehan, kakausapin ko pa si Congressman. Ani ko sa malambing na boses. Sinadya ko talaga iyon upang mag-isip ng kung ano si Nathan, lalo na at mula sa gilid ng mata ko ay kita kong nakatingin ito sa aming tatlo. Salubong pa ang magkabilang kilay nito. Nagsalubong din naman ang magkabilang kilay ni Fiero. Marahil dahil sa naging tawag ko sa kanya. At bago pa man ito mag-react dahil doon ay tumingkayad na ako at hinalikan nito sa pisngi niya. Nahalata namang ikinagulat nito dahil iyon ang pinakaunang pagkakataon na ginawa ko iyon sa kanya. Sige na honey, mauna na kayo ng anak natin sa sasakyan. Susunod ako kaagad. Muling sambit ko pa.
Diniinan ko pa ang salitang anak natin upang ipamukha kay Nathan na wala siya noon. Napatikim naman si Fiero. We will going to talk later. Bulong na sambit nito, sapat na upang kami lamang dalawa ang makarinig bago ibinaling ang paningin kay Nathan at sa kanya ako tinalikuran kasama ng anak ko. Marahil ay may napansin na kakaiba si Fiero sa naging kilos ko, kaya ganoon ang naging tugon niya sa akin. Nakatanaw lamang ako sa papalayong figura nito at nang hindi ko na makita ay saka lamang ako humarap kay Nathan. Napaismid pa ako nang makitang nakatungo ito at tila gulong-gulo ang kanyang isipan. What do you want? Malamig na pagkausap ko dito at saka ako naglakad sa madilim na parte ng backstage. Sapat na upang walang makakita sa aming dalawa. Ayoko pa namang makagawa ng issue na siya ang kasama ko dahil bukod sa kinasusuklaman ko siya, ikinahihiya ko rin siya. Sumunod naman ito sa akin. Naaninag ko pa ang pagsandal nito sa pader at saka napatingala. Ginulo nito ang kanyang buhok at saka napabuga ng hangin. I was confused. Iyan ang unang naisatinig niya. Iyong bata, he's our son, right? Pautal-utal na sambit niya pa sa akin. Sarkastiko naman ako napahalakak ng malakas dahil sa sinabi niyang iyon, napaismid ako kapag kuwan. Paano mo nasabi? Pamimiloso po ko pa sa kanya at saka ko siya pinasadahan ng tingin. Tingnan mo nga naman, sino ang mag-aakala na ang isang bilyonaryong katulad niya noon ay nagsusuot ngayon na mukhang basurahan. In fairness, bagay iyon sa kanya. Bagay na bagay sa pagkatao niyang basura rin. Isabella, babe, napaatras ako. Yak! Puno ng disgustong saad ko. Huwag mo nga akong tawagin yan. Nakangiwi pang sambit ko. Kinikilabutan ako sa tawag niyang iyon. Hindi ko lang maiwasang maalala ang mga nangyari noon. Ano pa ba ang kailangan mo sa akin? Imbes isaad ko. Partida, hindi pa nga ako gumagawa ng paraan para magiganti sa kanya. Heto siya at naghahabol na sa akin. Ano pa kaya kung kumilos na ako? I know he's our son, Isabella. Yung bata kanina, alam kong anak natin yon. Puno ng diin na saad nito at saka lumapit sa akin. Automatiko naman ako napaatras. Paano mo nga nasabi, Nathan? Hindi mo ba naalala yung mga ginawa mo sa akin noon? Wala kang anak sa akin, Nathan. At yung lalaki kanina, he's my husband at anak namin yung bata na sinasabi mong anak mo. Huwag ka nga mapag-angkin. Ani ko sa kanya at nag-iwas ng tingin. Napabuga ako ng hangin. Walang alam sina Fiero sa naging nakaraan ko. Hindi nila alam ang totoong kwento ng buhay ko. Bago ako nakarating sa poder ni na Daddy Alexander at nag-alala ako kung papaano ko maipapaliwanag kay Fiero na ginamit ko ngayon ang pangalan niya at sinabi ko pang asawa ko siya. Asawa? Isabella, ako ang asawa mo. What are you saying? Tila frustrated na saad ni Nathan sa akin. Ramdam ko rin na tila nasasaktan ito sa sinabi ko, kaya naman ay nagtaka ako. At sa pangalawang pagkakataon ay lumapit siya sa akin. Muli din ako napaatras. Asawa lang kita sa papel, Nathan. At isa sa mga rason kung bakit ako bumalik dito ay para asikasuhin ang annulment paper natin dalawa para makapagpakasal na kaming dalawa ni Fiero. And you think I will allow that? Bigla ay putol niya sa akin. Hindi ako makakapayag sa bagay na yon, lalo na at isa na rin iyan sa kinakapitan ko ngayon. Bumalik lang kayo sa akin ng anak natin. So please, give me a chance, Isabella. Sambit ni Nathan at kasabay noon ay andahan-dahang pagluhod nito sa harapan ko dahilan upang matigilan ako. Inabot pa nito ang kamay ko at pinaghahalikan iyon. Agad ko naman iyong binawi. Napailing ako. Seriously, Nathan? Talaga ba? Dapat nga ay matuwa ka at malaya ka na. Hindi ko pinagpipilitan ang sarili ko sa'yo. Hindi ba? At iyan naman ang gusto mo? At ilang beses ko bang sasabihin na wala tayong anak, Nathan? Nakakainis din pala ang ganito. Totoong gusto kong magdusa siya mula sa mga kamay ko. Gusto kong paghigantihan siya sa lahat ng mga nagawa niya sa akin at sa pamilya ko. Ngunit ngayon na ganito ang inaakto niya at sigurado siya na may anak kaming dalawa,
Nakakapang-init lang ng ulo. Anong karapatan niyang tawaging anak ang anak ko kung sa una pa lamang ay hindi siya nagpakaama kay Ethan? Napatungo si Nathan at nang saktong pagtingala nito ay nakita ko naman ang pagtulo ng kanyang luha mula sa kanan niyang mata. Hindi ako naging masaya simula nang mawala ka, Isabela. Kung alam mo lang kung gaano naging miserable ang buhay ko nung nawala ka. Sobrang nagsisisi ako sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo noon. It's already too late when I realized that. Pinutol ko siya. Napailing ako. Hindi ko inintindi ang pagluha niya. Para saan naman iyon? Para maawa ako sa kanya? Hindi ako tanga. Bakit mo sinasabi lahat ng yan sa akin? Dahil ano? Kapag nagpauto ako ulit sa'yo, babalik ba ulit ang dating buhay mo? Ganun ba, Nathan? Puno ng diin ang boses sa saad ko. Talagang galit na galit ako sa kanya. Kung pwede ko lamang siyang sampalin ng paulit-ulit ngayon, gagawin ko. Makaganti man lamang ako sa kanya. Pasalamat pa nga siya at naabutan ko na ganito ang sitwasyon niya ngayon. Dahil kung hindi, higit pa dito ang gagawin ko sa kanya. Pababagsakin ko rin ang kumpanya niya. Lalo na at mas namamayagpag ngayon ang kumpanya ni Daddy Alexander. Hindi. Napailing ito. Wala na akong pakialam sa dati kong buhay. I don't care about the material things and the money. All I want is just you and our son. Gusto ko kayong makasama. Gusto kong bumawi sa inyong dalawa. Tila nang hihina na boses na saad nito. Napailing naman ako. At wala rin akong pakialam sa'yo. Magdusa ka habang buhay. Pagbayaran mo yung kasalanan mo. Deserve mo yan, Nathan. Ani ko, saka ito tinalikuran. Akmang ihahakbang ko na ang aking mga paa papaalis nang matigilan ako. Nang muli ay magsalita si Nathan. Minsan ka lang naging sakin, Isabela. At ngayon, nandirito ka na ulit. Babawiin kita sa kahit sino pang humadlang sa akin. Dahil noon pa man, alam mo iyan na akin ka na talaga. Nailing ako sa sinabing iyon ni Nathan at saka ako nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko inintindi ang malakas sa pagkalabog ng dibdib ko dahil sa takot na nararamdaman ko at pilit ko iyong isinawalang bahala. Gawin niya ang lahat ng gusto niya dahil gagawin ko rin ang lahat ng gusto kong gawin. Subukan niyang gawin ang pinaplano niya dahil gagamitin ko rin siya. Hindi lang paghihiganti ang gagawin ko sa kanya. Makikipagsabayan ako sa plano niya. Ngunit sa huli, sisiguraduhin ko na siya magiging talo dito. What took you so long? Natigilan ako sa pagpasok ko sa loob ng passenger seat dahil sa bungad na tanong sa akin ni Fiero. Tahimik ko namang ikinabit ang seatbelt sa katawan ko at saka ko isinandal ang katawan ko sa upuan matapos kong sulyapan ng anak kong natutulog na mula sa backseat. Kinausap ko pa si Congressman. Tugon ko sa kanya at saka ko hinilot ang sentido ko. Bigla ay sumakit ang ulo ko. Hindi ko napaghandaan ang naging engkwentro namin ni Nathan kanina. Gusto ko kasi ay planado ang bawat pagkikita namin dalawa. Lalo na at plano kong kausapin ang Doña Bella kapag nagsimula na ang photoshoot sa hacienda. May pinaplano pa naman ako. Napapikit ako nang maramdaman ko na unti-unti nang pinapasibad ni Fiero ang sasakyan. Napabuntong hininga pa ako. Pakiramdam ko ay parang pagod na pagod ako. About what happened earlier, narinig ko ang baritonong boses nito at napatikim pa. Idinilat ko naman ang aking mga mata at saka ko siya nilingon. Muli ay napabuga ako ng hangin. I'm sorry about that. Hingin pa umanhin ko dito tungkol sa naging pagtawag ko sa kanya kanina. Is that about the guy? Hindi pa man natatapos ni Fiero ang sinasabi niya ay napatango ako. Ang lalaking yun, tatay ni Ethan. Walang pagdadalawang isip na saad ko. Hindi naman kasi madaldal si Fiero at sa tingin ko ay mapagkakatiwalaan ito. Kaya para saan pa ang pagtago ko sa kanya tungkol doon kung nagamit ko na siya kanina nang hindi sinasadya. Matagal na nawala ng imik si Fiero. Napatikim lamang ito. Kaya naman ay binasag ko ang katahimikan na iyon. Can I ask you a favor? Ani ko. Napalingo naman ito sa akin. Umarko ang kanang kilay nito. Pwede ka bang magpanggap na asawa ko kapag kaharap natin ang lalaking yon kanina? Pakiusap ko kay Fiero. Kung tutuusin
ay wala talaga iyon sa plano ko. Pero nasimula na, hindi ko pwedeng bawiin pa. Bukod pa doon, pwede kong maging dahilan si Fiero sa sinabi ni Nathan kanina na babawiin niya ako. And why would I do that? Paano kung mahulog ako sa'yo? Will you catch me if I fall? Imbes ay seryosong sambit ni Fiero sa akin. Napatitig pa ito sa akin ng matagal nang huminto ang sasakyan. Hindi ako nakaimik. Responsable si Fiero, mabuti itong lalaki at paniguradong magiging mabuti rin siyang tatay. Pero hindi ko nakikita ang sarili ko na mahulog sa kanya. Kapatid lang talaga ang tingin ko sa kanya. Okay, wag na lang. I'm sorry to ask you that. Bawi ko sa sinabi ko kanina. Napaisip ako bigla sa sinabing iyon ni Fiero. Paano nga talaga kung sa pagpapanggap namin ay mahulog siya sa akin? Kawawa siya dahil hindi ko rin naman siya kayang saluhin. Nakita ko ang pagkibit-balikat nito bilang tugon sa akin at saka muling ibinalik ang atensyon niya sa pagmamaneho. At hanggang sa makarating kami sa bahay ay hindi na kami nag-usap pa. Tahimik lamang niyang kinarga si Ethan patungo sa kwarto at tanging-tango ang naging tugon niya sa akin nang magpasalamat ako. Napabuga ako ng hangin matapos kong isarado ang pintuan. Napatitig ako sa anak ko. Pasensya ka na anak kung ipinagdadamot kita sa totoo mong ama. Hindi mo siya kailangan, sapat nang ako lang. Bulong ko at hinalikan si Ethan sa noo nito. I will do everything just to protect my son from his own father. Hindi niya pwedeng makilala si Nathan dahil natatakot ako at baka maging katulad siya nito paglaki niya. At hindi ko hahayaang mangyari iyon. Sapat nang malaman ni Nathan na anak niya si Ethan. Ngunit hanggang doon lamang iyon. Hahayaan ko siyang mamatay sa pagsisisi sa ginawa niya. Iyon ay kung may puso pa siya. Sumunod na araw ay maaga akong gumising at napagdesisyonan kong magtungo sa hasyenda ng mga Montemayor. 2 araw bago ang nalalapit na photoshoot. Pagbibigyan ko lang ang kagustuhan ni Doña Bella na makita ko at matagal na itong akong gustong makausap. Nang magkaroon pa lamang ng ingay ang pangalan ko sa ibang bansa bilang modelo ay agad na itong nagpadala ng email sa akin. She wanted to talk to me. Lahat ng pwede niyang padala ng mensahe, makausap lang ako, ay pinadala niya. Ngunit ni isa sa mga iyon ay wala akong pinaunlakan. Ito ang unang beses na makikipag-usap ako sa kanya. At dahil iyon, sa may kailangan din ako sa kanya. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, iha. Paalala sa akin ni nanay habang kinukuha ko ang susi ng sasakyan malapit sa may TV nang magpaalam ako. Alam naman nila kung saan ako pupunta. Bagamat ay tutol sila, sinabi ko na lang na huwag mag-alala at alam ko ang ginagawa ko. Napatango naman ako at saka hinalikan sina nanay at tatay sa pisngi. Opo, Nay. Salamat po. Pakitingnan na lang po si Ethan. Mauna na po ako. Ani ko naman. At matapos ko nga magpaalam, ay lumabas na ako kaagad ng bahay. Ngunit hindi ko naman inaasahan na pagdating ko sa labas, ay maaabutan kong nakasandal sa hood ng sasakyan si Fiero. Nang makita ko nito, ay lumapit ito kaagad sa akin. Nag-iwas pa ako ng tingin at bigla akong nahiya dahil sa naging kahilingan ko sa kanya kagabi. Where are you going, Fiero? May lakad ka ba? Hindi pa rin makatingin ng diretsyo na tanong ko sa kanya. Napansin ko kasi na bihis ito. Nakasuot ito ng itim na v-neck shirt na pinaresa ng fitted na pantalon at puting sapatos. Napatikim naman ito. I'll came with you. Nagsalubong ang magkabilang kilay ko. Bakit? Nagkibit-balikat naman ito. Give me the key. Gusto kitang samahan. Utos ni Dada Alexander na samahan kita sa bawat lakad mo. Nailing naman ako. Okay lang naman kung ayaw mo. Wala na rin naman akong nagawa at inabot ko ang susi sa kanya. Napangisi pa ito dahil doon. Ngunit bago ito pumasok sa driver's seat ay pinagbuksan niya pa ako ng pintuan. Salamat. Simpleng saad ko lang at pagkapasok ko sa loob ay kaagad kong kinabit ang seatbelt sa katawan ko. So, where are we going? Aniya, pagkapasok niya sa loob ng sasakyan. Sa Hacienda Montemayor, ituturo ko na lang sa iyo ang daan.
Sa buong durasyon ng aming biyahe ni Fiero patungo sa Hacienda Montemayor ay walang nagtangka sa aming kausapin ng isa't isa. Maliban na lamang sa tuwing tinuturo ko sa kanya ang daan. Pagkarating pa lamang namin sa gate ng hacienda ay napaayos na ako ng upo, lalo na nang unti-unti kaming pumapasok sa loob. Sa nakalipas na 5 taon ay masasabi kong napakadami nang nagbago sa bungad ng hacienda. Nadagdagan ang mga nakahilerang puno at mas naging berde ang paligid. At dahil nga abala ako sa pagtingin-tingin sa labas, ay hindi ko namamalayang nasa harapan na kami ng mansyon ng mga Montemayor. At mula doon sa pintuan ay naghihintay si Doña Bella. Sa likuran niya ay may nakahilerang katulong na tila nag-aabang din sa akin. Naunang bumaba si Fiero pagkatigil ng sasakyan. Umikot siya patungo sa passenger seat at sa kanya ako pinagbuksan. Ngumiti ako sa kanya at nagpasalamat bago ako umakyat sa hagdan patungo kay Doña Bella. Samantala ay sumandalang din naman si Fiero sa hood ng sasakyan at saka ako doon piniling hintayin. Sinalubong ako ni Doña Bella. "Wow, iha!" Namamanghang anito sa akin matapos akong pasadahan ng tingin. "You really look different now. You're so gorgeous. Hiyang na hiyang ka sa States." Dagdag na aniya pa. Tipid lang din naman akong ngumiti bilang tugon. Oo nga, at walang kasalanan si Doña Bella sa akin. Ngunit hindi ko lang maiwasang maging mailap. Dahil hindi pa rin maitatangging kadugo siya ng lalaking sumira sa akin at sa pamilya ko. "Thank you, Doña Bella." Tipid din na tugon ko. Naramdaman ko ang pagpisil nito sa kamay ko. "It's Abuela, iha." Aniya at saka ibinaling ang paningin kay Fiero. "Who is she, iha? He doesn't look like your driver. Bakit hindi mo dito patuluyin sa loob?" Malumanay na sambit nito. Titig na titig pa ito kay Fiero. Hindi ko sinagot ang tanong niyang iyon. Ngumiti lamang ako. "Tuloy na po tayo." Imbes ay saad ko. Ngumiti rin naman ito. "Sure." Sambit nito at saka ako iginiya papasok ng mansyon. Ngunit habang naglalakad kami papasok ay kusa ako napahinto nang makita ko ang pamilyar na mukha mula sa mga katulong. "Lana?" Pabulong na sambit ko dito. Nagtama naman ang paningin naming dalawa at hindi ko alam kung ako lang ba, ngunit nakitaan ko ng galit ang kanyang mga mata. At akman lalapitan ko sana ito nang mag-iwas ito ng tingin sa akin at hindi na ako tiningnan pa. Bakit ay nandito pa siya? Hindi ba siya nakapagtapos sa pag-aaral niya? "Iha, sa office na lang tayo mag-usap." Mula kay Lana ay naagaw ni Doña Bella ang atensyon ko. Napatikim naman ako at napatango bago ako sumunod sa kanya. At habang binabaybay namin ang daan, papanhik ng hagdan, ay napatitig ako kay Doña Bella. Nakikita kong masaya ito sa mga ngiti niya. Ngunit kapag titingin naman ako sa mga mata niya, hindi ko maiwasang makita ang lungkot doon, at iyon ang labis kong ipinagtataka. Pumasok kami ng opisina. Iminesta niya sa akin ang couch doon. Naupo ako. Sumunod din naman kaagad siya. At ilang saglit lang, pumasok din si Lana, kasama ang isa pang katulong at naghain ng mainom sa mesa. Pilit kong hinuhuli ang paningin niya, ngunit hindi talaga siya tumitingin sa akin. Kailangan kong makausap si Lana. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya nang umalis ako ng gabing iyon sa pamamahay ni Nathan. "Iha, I'm really glad na pinaunlakan mo ang kahilingan ko. Pasaya ako at nasa harapan kita ngayon." Napatingin ako sa kamay ko nang abutin iyon ni Doña Bella at pinisil iyon. Tipid ako napangiti. "Ang totoo po niyan ay may kailangan din ako sa inyo. May gusto akong malaman." Tumango ang matanda. "Ano yun?" Napaayos ako ng upo. "Aksidente ko pong nakita ang apo ninyo na nagtitinda sa palengke. Ano pong nangyari?" Mapait na ngumiti si Doña Bella sa akin. "Itinakwil ko siya dahil sa ginawa niya sa inyo ng apo ko. Sobra akong nahiya at nasaktan dahil sa kawalang hiyaan niya. Kaya inalis ko ang lahat ng nasa kanya. Wala akong tinira, kaya 5 taon na siya sa ganoong posisyon." Napatikim ako. "Tinanggalan niyo po siya ng mana? Kung ganun po, sino ang magmamana ng hacienda? At hindi po ba may sariling kumpanya si Nathan sa syudad?" Nailing si Doña Bella. "Pag-aari pa rin iyon ng asawa mo, iha.
I just wanted him to learn from his mistake. Gusto kong pagsikapan niyang mabawi kayo ng apo ko. Gusto ko pa rin kayong maging buo. Pagkaka kong natawa. Paano naman ho ninyo nasabi yan? Sigurado po ba kayo na mababawi ako ni Nathan? Nakita kong natigilan si Doña Bella. Iha, napailing ako. Teke lang naman pala ang pagkabagsak ni Nathan at maaari pa siyang makabalik sa dati niyang estado. At kami pa ng anak ko ang magiging susi kapag nagkataon. At iyon ang ayaw na ayaw kong mangyari. Ang gusto ko ay habang buhay siyang maghirap. Hanga na sana ako kay Doña Bella sa parting iyon na itinakwil niya ang sarili niyang apo. Ngunit nadismaya lang ako sa narinig ko. Napatikim ako. Doña Bella, kayo na po ang nagsabi. Asawa ko si Nathan at kanya pa rin ang mga ari-arian niya. May karapatan po siguro ako doon. Umayos ako ng upo at pinagkrus ko ang magkabila kong braso sa tapat ng dibdib ko. Ngayon ho, ang gusto kong mangyari, ilipat niyo sa pangalan ko ang lahat ng kayamanan niya at wala kayong ititira ni piso. Seryosong tugon ko, dahilan upang matigilan ito.